Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5191-5210. Kabanata 5171. Para sa aming pagtatasa, pinapayagan ang mga kalahok na bumuo ng mga koponan at magtulungan upang malutas ang iba't ibang mga pagsubok at hamon. Gayunpaman, kung ang alinman sa iyong mga miyembro ng koponan ay tinanggal sa anumang punto sa panahon ng pagtatasa, ang miyembro na iyon agad na hindi kwalipikado mula sa pagsali sa akademya. Ang pagtatasa ay isasagawa sa isang espesyal na kaharian na inihanda namin. Advance. Panipi. Sa simula ng aming pagtatasa, ang mga kalahok ay haharapin ang tatlong mga pagsubok. Ang mga pumasa sa lahat ng tatlong mga pagsubok ay tatanggapin bilang mga alagad na mababa ang ranggo ng Ju Academy. Pagkatapos nito, ang mga kalahok na gumawa nito sa susunod na tatlong magkakasunod. Ang mga pagsubok ay makikilala bilang aming mga regular na miyembro. Huling ngunit hindi bababasa, ang mga nakompleto hanggang sa ika-9 na pagsubok ay kwalipikado na sumali sa Ju Academy bilang aming mga piling miyembro. Mayroong isang kabuuang 9 na pagsubok. Gayunpaman, ang mga 9 na pagsubok ay isang maliit na bahagi lamang ng aming pagtatasa. Upang maging eksaktong, ang tunay na pagtatasa ay nagsisimula pagkatapos mong makumplito ang 9 na pagsubok. Matapos makumplito ang 9 na pagsubok, ang mga kalahok ay lilipat sa Zilor Arena at ipasok ang labanan sa Zilor upang labanan para sa mga limitadong mga lugar doon. Ang koponan na tumatagal hanggang sa pinakadulo ng labanan ay mananalo muna sa aming pagtatasa. Sigurado ako na lahat kayo ay may kamalayan sa kalamangan na kasama ng lugar na iyon. Si James at ang iba pang mga magsasaka ay nakinig kay Zimal nang maipaliwanag ng maikli niya ang mga patakaran ng pagtatasa. Tumingin si Haring Marcia sa iba at ngumisi. Sa palagay mo ba maaari mong ipasa ang 9 na pagsubok? Sinabi ni James, wala kaming ideya kung ano ang mga 9 na pagsubok na iyon. Gayunpaman, kaya natin kwalipikado na sumali sa Ju Academy hanggat ipinapasa namin ang unang 3 pagsubok. Kahit na kung gagawin lamang natin ito upang maging mga alagad na may mababang ranggo, ginagawa pa rin tayong mga miyembro ng akademya. Panipi. Tinanong ni Gaius, walang limitasyon sa kung gaano karaming mga tao ang maaari nilang magkaroon sa isang koponan. Hindi ba ang ilan sa mga koponan ay tipunin ang lahat ng mga karampatang magsasaka mula sa kanilang buong eroplano upang sumali sa pagtatasa noon? Panipi. Tumango si James. Iyon ay malamang na mangyari. Karaniwan, ang mga mula sa mga pangunahing eroplano ay mahahati sa ilang mga koponan ayon sa iba't ibang mga puwersa o samahan na kinabibilangan nila. Sa kabilang banda, ang mas maliit na mga eroplano ay pipiliin na magkasama at magtipon ng marami sa kanilang pinakamahusay na mga kalalakihan hanggat maaari upang lumahok sa ang pagtatasa. Panipi. Si Haring Marcy Ice ay lalo pang nasa sabik habang nakikinig siya sa kanila. Ito ay isang kamangha-manghang kaganapan. Mayroon kaming mga magsasaka mula sa libo-libong mga eroplano na natipon dito para sa pagtatasa. Hindi ako makapaghintay na pumasok kami sa kaharian at ipakita ang iba kung ano ang nakuha namin. Inaasahan kong makakapunta tayo sa isa sa mga nangungunang lugar. Sa pagtatapos ng pagtatasa, panipi, mga kababaihan at mga ginoo, malapit na nating i-unlock ang pasukan sa espesyal na kaharian. Ang mga nais lumahok sa pagtatasa ay maaaring makapasok sa kaharian ngayon. Habang ang boses ni Zimal ay umatras sa buong puwang, isang napakalaking imahe ang lumitaw sa itaas ng planeta kung saan matatagpuan ang Ju Academy. Ang mga magsasaka ay maaaring makakita ng malawak, berdeng landscapes na ipinakita sa imahe. Sa sandaling ginawa ang anunsyo, ang ilan sa mga magsasaka na naghihintay sa ang planeta ng Ju Academy ay bumaril sa kalangitan at pumasok kaagad sa lupain. Unti-unti, ang mga magsasaka na naghihintay sa mga kalapit na planeta ay naglakbay din patungo sa imahe upang makapasok sa lupain.
Ito ay lubos na isang kahanga-hangang paningin bilang mga kumpol ng mga magsasaka lahat ay tumungo sa direksyon ng kaharian. Napabuntong hininga si Haring Marcy Ice. Ang bilang ng mga magsasaka na nakikilahok ay marahil ay lumampas sa mga trilyon. Panipi. Napangiti si James ng mahina. Karamihan sa kanila ay aalisin sa lalong madaling panahon. Tiniyak kung malapit ka sa 79% ng kabuoang mga kalahok ay mapipilitang bumaba sa unang 3 pagsubok. Hayaan mo, hinimok sila ni Taran. Siya ay bumangon sa hangin at nagsimulang lumipad sa direksyon kung saan ang Jew Academies. Planet ay, si James at ang iba ay mabilis na sumunod sa likuran niya. Habang ang grupo ng mga ito sa wakas ay pumasok sa kaharian, natanto ni James at iba pa na nakarating sila sa isang kakaiba, mahiwagang espasyo. Walang natagpuan sa puwang na iyon maliban sa iba pang mga magsasaka na pumasok sa harap nila. Sa gilid ng dingding na pinakamalayo kay James, nakikita ng lahat na ang pader ay kumikinang ng mahina. Mukha itong halos ethereal. Sa isang mas malapit na hitsura, ang pader ay nabuo mula sa hindi mabilang na mga natatanging inskripsyon. Maraming mga alagad ng Jew Academy na nalevitated sa kalagitnaan ng hangin sa itaas ng pader ng ilaw. Ang lahat ng mga ito ay nakasuot ng mga katulad na puting damit na may salitang, Jew, na may birda sa kanila. Pagkatapos lamang, ang isa sa mga alagad ay gumawa ng isang hakbang pasulong at inihayag, ang unang pagsubok. Ay napakasimple. Ang mga sa iyo na maaaring gawin itong lumipas sa pader ng ilaw na ito ay kwalipikado para sa ang susunod na pagsubok. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5172. Ang unang pagsubok ay medyo simple. Si James at ang kanyang mga kasama ay nakatayo sa pinakamalayo sa dingding. Kahit na natukoy ni James ang pag-andar ng kumikinang na pader sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ginagamit nila ang pader na iyon upang suriin ang aming mga ranggo ng paglilinang. Ang mga umabot sa minimum na ranggo na kinakailangan ay maaaring dumaan sa dingding at lumipat sa susunod na seksyon. Panipi. Si Gaius at ang iba pa ay nakarating din sa parehong conclusion habang pinagkadalubhasaan nila ang Genesis Path, banal na kasulatan at nagtataglay ng isang malawak na kaalaman sa mga inskripsyon. Matapos marinig ang anunsyo, ang mga magsasaka ay nakatayo ng malapit sa kumikinang. Nagsimulang lumipat ito sa pader. Ang mga taong iyon ay nangyari rin na ang pinakamalakas na magsasaka sa lahat ng mga kalahok. Karamihan sa mga magsasaka ay kabilang sa mga kilalang, makapangyarihang grupo o mga organisasyon na nais na mapalakas ang kanilang katanyagan at reputasyon sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang mga miyembro sa Jew Academy. Ang mga taong iyon ay dumaan sa dingding ng ilaw ng walang kahirapan. Pagkalipas ng isang maikling sandali, higit sa kalahati ng mga kalahok ay pinilit na manatili sa ang gilid ng pader na ito ay tila hindi nila maipasa ito. Sinulyapan ni Haring Marcy Ice ang karamihan sa harap niya. Ang mga may ranggo sa ibaba ng hindi maipasa ang ranggo ng Chaos Esensya. Ang pader ng ilaw. Nangangahulugan lamang ito. Natutugunan ng ranggo ang mga kinakailangan ng akademya. Panipi. Mahabang hininga si Taran. Ipinapahiwatig din nito na ang Jew Academy ay nagtatakda ng isang mataas na bar para sa pangangalap ng kanilang mga bagong miyembro. Tumatanggap lamang sila ng mga miyembro na nakamit ang hindi bababa sa ranggo ng kaguluhan sa esensya. Ang mga magsasaka ay itinuturing na mga elite sa eroplano ng Endlos. Panipi. Nagsimula lang kami sa unang pagsubok. Sinabi ni Gurgen, marami pang mga tao ang aalisin habang nagpapatuloy tayo sa kasunod na mga pagsubok. Sa lalong madaling panahon sapat na, ito ay ang kanilang oras upang dumaan sa dingding. Si James at ang kanyang mga kaibigan ay lumipat sa pamamagitan nito ng walang kahirap-hirap habang nakamit nila ang lahat ng minimum na kinakailangan. Samantala, ang headmaster at matatanda ng Jew Academy ay nanunood kung ano ang nangyayari sa kaharian mula sa labas ng mundo. Sinaksak ni Zimal ang kanyang balbas at ngumiti ng maliwanag. Nakakakita ako ng maraming potensyal sa ito. Mga kalahok ng taon, marami ang nagtagumpay sa pagpasa ng unang pagsubok. Panipi. Si Jorah Badran, ang dakilang nakatatanda ng Jew Academy, ay tumayo sa tabi niya. Tumugon siya ng malakas, nagbigay ako ng mga tiyak na tagubilin sa aming mga miyembro upang maglakbay.
sa lahat ng iba't ibang mga eroplano at maghanap para sa mga angkop na kandidato upang lumahok sa aming pangangalap. Sinabi ko pa sa kanila na huwag makaligtaan sa mga unang eroplano na antas. Panipi. Si Jorah ay isang mahusay na magsasaka na ang ranggo ng paglilinang ay bahagyang mas mababa kaysa sa Zimmels. Nakamit niya ang gitnang yugto ng Martial Celestial Rango. Nagtataka ako kung ang alinman sa mga kalahok ay matutuklasan ang lihim na nakatago sa kaharian. Lumawak ang green ni Zimmel. Natagpuan nila ang nakatago, hindi inaasahang mga talento sa kanilang nakaraang mga recruitment. Inaasahan ni Zimmel na makakahanap din sila ng mga mahuhusay na magsasaka sa oras na ito. Matapos ang unang pagsubok, si James at ang iba pa ay pumasok sa pangalawang seksyon, na kung saan napakalawak at maluwang. Gayunpaman, ang bilang ng mga kalahok na nanatiling mayroon nabawasan ng malaki. Ang isa pang pader ng ilaw ay nakatayo sa harap nila. Mga tagapaglutes, ang mga maaaring lumipat sa buong pader na ito ay pumasa sa pangalawang pagsubok. Si King Marcy Ice ay sumulyap sa direksyon ni James. Ano ang sinusubukan nilang subukan ito? Oras, James. Panipi. Siya at ang iba pa ay nakatingin kay James dahil hindi nila matukoy ang pag-andar ng pader sa oras na ito. Matapos ang ilang segundo, ipinaliwanag ni James, ang pagsubok na ito ay idinisenyo upang suriin ang pisikal na lakas at kondisyon ng mga magsasaka. Ang isang porma sayon ay inilagay sa loob. Ang pader ng ilaw. Ang lahat ng mga kapangyarihan maliban sa mga kapangyarihan ng iyong pisikal na katawan ay may seal habang pinapasok mo ang pagbuo. Kailangan nating makatiis ang mga epekto ng porma sayon upang ilipat ito. Panipi. Tumanggaw si Gaius at ang iba pa habang nakikinig sila kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5173. Ilang mga kalahok sa harap ay lumakad patungo sa kumikinang na pader at pumasok sa porma sayon. Agad silang nakaramdam ng napakalawak na presyon na nagtutulak sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, halos lahat ng mga ito ay walang problema sa paglipat sa pamamagitan ng porma sayon dahil sila ay karamihan sa mga bihasang at may karanasan na mga magsasaka. Ang ilang mga magsasaka na sumubok na sundin sa likuran nila ay naharang sa labas ng dingding. Dahil hindi sila sapat na malakas upang dumaan sa porma sayon. Kapag oras na para kay James at ng kanyang mga miyembro ng koponan na subukan ang pangalawang pagsubok, maaari silang makaramdam ng isang kakaibang enerhiya sa loob ng pagbuo. Ang enerhiya na tinatakan. Ang lahat ng kanilang mga kapangyarihan kabilang ang kapangyarihan ng dugo at kapangyarihan ng kaluluwa. Kasabay nito, isang labis na presyon ang bumagsak sa kanila. Sa kabutihang palad, sinanay nila ang kanilang mga katawan upang makamit ang antas ng lakas at kapangyarihan upang tumugma sa kanilang mga ranggo ng paglilinang. Lahat ng mga ito ay pinamamahalaang upang dumaan sa pagbubuo ng walang sagabal. Ipinasa namin ang pangalawang pagsubok. Si King Marcy Ice ay nag-chop ng instant na lumabas siya sa porma sayon. Kami ay kwalipikado upang maging mga mababang ranggo na mga alagad ng Jew Academy kung ipapasa natin ang susunod. Pagsubok din. Panipi. Tumugon si Taran, dapat nating subukang makumplito ang maraming mga pagsubok hanggat maaari. Sinabi ni Gurgen, mayroon kaming isang napakaslim na pagkakataon sa pagpanalo sa mga nangungunang ilang lugar kasama ang nasabing mabangis na kompetisyon. Gayunpaman, sa palagay ko ay may kakayahang maipasa ang lahat ng siyam mga pagsubok at pagiging mga piling miyembro ng Jew Academy. Panipi. Sumang-ayon si Gaius, ang paghuhusga sa unang antas ng kahirapan ng dalawang pagsubok, hindi tayo dapat magkaroon isyu sa pagkumpleto ng natitirang 7 pagsubok. Panipi. MHM. Tumanggaw si James sa kasunduan. Ang lahat ng mga ito ay pumasok sa unang yugto ng soberanong pangatlong ranggo, na sapat upang matulungan silang maging mga miyembro ng elite ng Jew Academy. Di nagtagal, dumating sila bago ang isa pang pader ng ilaw na naglalaman ng ibang porma sayon. Tinanong ni King Marcy Ice, tungkol saan ito? Sumagot si James, ang pagsubok na ito ay isang pagtatasa ng kapangyarihan ng kaluluwa ng mga magsasaka. Ang mga magsasaka na nagtataglay ng isang sapat na dami ng kapangyarihan ng kaluluwa ay makakapasa. Sa pamamagitan ng panipi, si James at ang kanyang mga kasama ay bawat isa ay nagtataglay ng mahusay na mga kapangyarihan ng kaluluwa. Sa makatuwid,
Ang paglipat sa ikatlong pader ay isang simoy ng simoy. Sa kabaligtaran, maraming mga magsasaka ang hindi gumawa nito sa pamamagitan ng pagsubok na iyon dahil ang karamihan sa kanila ay napabayan ang kahalagahan ng pagbuo at pagpapabuti ng kanilang kapangyarihan ng kaluluwa. Sa halip, ang mga taong iyon ay nakatuon lamang sa kanilang pagsasanay sa paglilinang. Nang maglaon, ang koponan ni James at maraming iba pang mga grupo ay lumipas sa unang tatlong pagsubok at nagtagumpay na maging mga miyembro ng mababang ranggo ng Jew Academy. Bigla, natagpuan ng mga kalahok ang kanilang sarili na dinadala sa isang bagong kapaligiran. Lahat ng mga ito ay dumating sa isang lugar malapit sa isang matangkad na bundok. Whoosh! Pagkatapos lamang, ang isang matandang lalaki sa isang kulay abo na balabal na materyal sa tuktok ng bundok. Ang lalaki ay may isang malungkot na hangin tungkol sa kanya. Pinakawalan niya ang isang pusong pagtawa. Binabati kita sa inyong lahat na nakaraan ang unang tatlong pagsubok. Opisyal ka na ngayong mga miyembro ng Jew Academy. Kinikilala namin ang bawat isa sa iyo bilang aming mga mababang alagad. Para sa inyo na nais na maging regular na mga miyembro o mga piling miyembro, kailangan mong magtrabaho ng mas mahirap. Ang boses ng lalaki ay lumusot sa mga bakuran. Sigurado akong makikita kayong lahat sa bundok na ito sa harap mo. Ang natitirang 6 na pagsubok ay isasagawa sa bundok na ito, at ang mga kalahok ay kinakailangan na gawin ito sa rurok ng bundok. Ang takdang oras na ibinigay ay 10,000 taon. Gayun din, ang unang tao na umabot sa tuktok ng bundok ay makakatanggap ng isang espesyal na gantimpala. Ang mga nilalaman ng gantimpala ay panatilihing lihim sa ngayon. Gayunpaman, tandaan na ang gantimpala na inaalok sa amin, ang Jew Academy, ay hindi ordinaryong gantimpala. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5174. Ilang mga kalahok sa harap ay lumakad patungo sa kumikinang na pader at pumasok sa porma sayon. Agad silang nakaramdam ng napakalawak na presyon na nagtutulak sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, halos lahat ng mga ito ay walang problema sa paglipat sa pamamagitan ng porma sayon dahil sila ay karamihan sa mga bihasang at may karanasan na mga magsasaka. Ang ilang mga magsasaka na sumubok na sundin sa likuran nila ay naharang sa labas ng dingding. Dahil hindi sila sapat na malakas upang dumaan sa porma sayon. Kapag oras na para kay James at ng kanyang mga miyembro ng koponan na subukan ang pangalawang pagsubok, maaari silang makaramdam ng isang kakaibang enerhiya sa loob ng pagbuo. Ang enerhiya na tinatakan. Ang lahat ng kanilang mga kapangyarihan kabilang ang kapangyarihan ng dugo at kapangyarihan ng kaluluwa. Kasabay nito, isang labis na presyon ang bumagsak sa kanila. Sa kabutihang palad, sinanay nila ang kanilang mga katawan upang makamit ang antas ng lakas at kapangyarihan upang tumugma sa kanilang mga ranggo ng paglilinang. Lahat ng mga ito ay pinamamahalaang upang dumaan sa pagbubuo ng walang sagabal. Ipinasa namin ang pangalawang pagsubok. Si King Marcy Ice ay nag-chop ng instant na lumabas siya sa porma sayon. Kami ay kwalipikado upang maging mga mababang ranggo na mga alagad ng Jew Academy kung ipapasa natin ang susunod. Pagsubok din. Panipi. Tumugon si Taran, dapat nating subukang makumplito ang maraming mga pagsubok hanggat maaari. Sinabi ni Gurgen, mayroon kaming isang napakaslim na pagkakataon sa pagpanalo sa mga nangungunang ilang lugar kasama ang nasabing mabangis na kompetisyon. Gayunpaman, sa palagay ko ay may kakayahang maipasa ang lahat ng siyam mga pagsubok at pagiging mga piling miyembro ng Jew Academy. Panipi. Sumang-ayon si Gaius, ang paghuhusga sa unang antas ng kahirapan ng dalawang pagsubok, hindi tayo dapat magkaroon isyu sa pagkumpleto ng natitirang 7 pagsubok. Panipi. MHM. Tumanggo si James sa kasunduan. Ang lahat ng mga ito ay pumasok sa unang yugto ng soberanong pangatlong ranggo, na sapat upang matulungan silang maging mga miyembro ng elite ng Jew Academy. Di nagtagal, dumating sila bago ang isa pang pader ng ilaw na naglalaman ng ibang porma sayon. Tinanong ni King Marcy Ice, tungkol saan ito? Sumagot si James, ang pagsubok na ito ay isang pagtatasa ng kapangyarihan ng kaluluwa ng mga magsasaka. Ang mga magsasaka na nagtataglay ng isang sapat na dami ng kapangyarihan ng kaluluwa ay makakapasa. Sa pamamagitan ng panipi, si James at ang kanyang mga kasama ay bawat isa ay nagtataglay ng mahusay na mga kapangyarihan ng kaluluwa.
Sa makatuwid, ang paglipat sa ikatlong pader ay isang simoy ng simoy. Sa kabaligtaran, maraming mga magsasaka ang hindi gumawa nito sa pamamagitan ng pagsubok na iyon dahil ang karamihan sa kanila ay napabayan ang kahalagahan ng pagbuo at pagpapabuti ng kanilang kapangyarihan ng kaluluwa. Sa halip, ang mga taong iyon ay nakatuon lamang sa kanilang pagsasanay sa paglilinang. Nang maglaon, ang koponan ni James at maraming iba pang mga grupo ay lumipas sa unang tatlong pagsubok at nagtagumpay na maging mga miyembro ng mababang ranggo ng Jew Academy. Bigla, natagpuan ng mga kalahok ang kanilang sarili na dinadala sa isang bagong kapaligiran. Lahat ng mga ito ay dumating sa isang lugar malapit sa isang matangkad na bundok. Whoosh! Pagkatapos lamang, ang isang matandang lalaki sa isang kulay abo na balabal na materyal sa tuktok ng bundok. Ang lalaki ay may isang malungkot na hangin tungkol sa kanya. Pinakawalan niya ang isang pusong pagtawa. Binabati kita sa inyong lahat na nakaraan ang unang tatlong pagsubok. Opisyal ka na ngayong mga miyembro ng Jew Academy. Kinikilala namin ang bawat isa sa iyo bilang aming mga mababang alagad. Para sa inyo na nais na maging regular na mga miyembro o mga piling miyembro, kailangan mong magtrabaho ng mas mahirap. Ang boses ng lalaki ay lumusot sa mga bakuran. Sigurado akong makikita kayong lahat sa bundok na ito sa harap mo. Ang natitirang 6 na pagsubok ay isasagawa sa bundok na ito, at ang mga kalahok ay kinakailangan na gawin ito sa rurok ng bundok. Ang takdang oras na ibinigay ay 10,000 taon. Gayun din, ang unang tao na umabot sa tuktok ng bundok ay makakatanggap ng isang espesyal na gantimpala. Ang mga nilalaman ng gantimpala ay panatilihing lihim sa ngayon. Gayunpaman, tandaan na ang gantimpala na inaalok sa amin, ang Jew Academy, ay hindi ordinaryong gantimpala. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5175. Ilang mga magsasaka ay nagsimulang salakayin ang iba pang mga kalahok habang pinapasok nila ang mid-range ng mountain. Ang mga kalahok na ito ay karamihan sa mga nag-iisa na mga magsasaka na dumating upang sumali sa Jew. Ang recruitment ng academy sa kanilang sarili. James, hindi ka ba lilipat sa harap ng karamihan at subukang manalo sa unang lugar? Tanong ni Haring Marcy Ice habang napansin niyang gumagalaw si James. Ang kurso sa isang walang tigil na bilis. Nope, sagot ni James. Gusto mo ng pera, bumangon ka sa iyong mga finance pinarami ng buksan ang 0 rupees brokerage at account. Mag-upgrade sa Figital Investing. Pinarami ng ang Jew Academy ay isa sa 10 pinaka-maimpluwensyang puwersa sa gitnang eroplano. Maraming mga kilalang pamilya at angkan ang nagpadala ng kanilang mga miyembro upang makibahagi. Ang kaganapan ng akademya sa oras na ito. Ang kanilang pangangalap ay nakakakuha ng maraming pansin sa iba't ibang mga eroplano ng pagkakaroon. Gayunpaman, nais ni James na manatiling hindi kapanipaniwala. Binago niya ang kanyang hitsura at aura. Gayunpaman, maaaring mahuli ni James ang hindi kanais-nais na pansin kung siya ay tumayo ng labis mula sa iba pang mga kalahok. Maaaring maharap niya ang ilang mga problema kung may titingnan sa kanyang background at tuklasin si James. Pagkakakilanlan. Ang landas ng bundok ay lumago at mas mahirap habang lumipat ang mga kalahok. Ang kasunod na mga pagsubok. Sa kabutihang palad, ang natitirang mga pagsubok ay medyo simple para sa mga magsasaka na nakamit ang napakahusay na kapangyarihan at kasanayan. Di nagtagal, ang ilang mga kalahok ay dumating malapit sa rurok ng bundok. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay napilitang huminto bago ang lokasyon para sa pangwakas na pagsubok. Habang nahuli nila ang iba, maaari ring makita ni James at ng kanyang mga miyembro ang rurok ng bundok, na mas mababa sa 100 metro ang layo sa kanila. Ang isang malaking pader ng bato na pinagsama ng nakatatanda mula sa Jew Academy ay nakatayo sa harap nila. Ang mga kalahok ay maaaring makakita ng ilang mga linya ng kakaiba, misteryo na mga inskripsyon sa ang pader. Sa tabi ng pader ng bato, ang nakatatanda ay nagtayo rin ng isang tablet na bato na nagdala ng isang paglalarawan kung paano maipasa ang pagsubok. Ang pangwakas na pagsubok ay napakasimple. Ang mga kalahok ay kailangang mag-decipher at maunawaan ang banal na kasulatan na ipinakita sa dingding. Kapag ginawa mo iyon, magagawa mong dumaan ang selyo at maabot ang rurok. Panipi. Ang banal na kasulatan ay hindi nakakubli, mahiwagang pinagmulan.
Maging ang mga kalahok na nakamit ang mga ranggo na mas malaki kaysa kay James at ang mga ranggo ng kanyang mga miyembro ay hindi maaaring mag-decipher. Ang banal na kasulatan. Si King Marcy Ice ay sumulyap sa banal na kasulatan at pinukaw ang kanyang mga browser. Pagkatapos, sumando siya at mamulong kay James, hindi ba iyon ang landas ng Genesis? Ng isa sa maraming mga eroplano ng pagkakaroon. Panipi. Ang mga pinagkadalubhasaan ng Genesis Path banal ay madaling mailabas kung ano ang inukit sa pader ng bato. Agad na kinilala ni James at ng kanyang mga miyembro ng koponan na inilarawan ng mga linyang iyon ang landas ng Genesis ng isang eroplano. Ang Genesis Path na banal na kasulatan ay detalyado ang landas ng Genesis ng lahat ng iba't ibang mga eroplano na umiiral, kasama na ang ipinakita sa pader ng bato. Nahihirapan sila para sa amin na mapanatili ang isang mababang profile, ungol ni James sa isang mababang tinig. Ang banal na kasulatan na ito ay talagang matigas. Ang isang soberanong pang-anim na ranggo ng kultura ay sumimangot ng bahagya. Habang nagkomento siya, hindi ko mabasa ang ilan sa mga salitang ipinakita dito. Ang isa pang magsasaka na may higit na kaalaman na may kaugnayan sa paksa ay nagsimula, kung hindi ako nagkakamali, inilalarawan ng banal na kasulatan na ito ang kaalaman ng isang landas ng Genesis. Ito ay malamang ang landas ng Genesis ng isang pangatlong antas ng eroplano o mga eroplano sa itaas ng antas na iyon. Genesis Path. Mayroon kaming isang limitasyon sa oras ng 10,000 taon upang makarating sa tuktok ng bundok. Ngayon, nais nilang malaman at maunawaan ang landas ng Genesis ng isang mababang antas ng eroplano sa loob ng oras na iyon. Panipi. Hindi ba masyadong mahirap? Sa palagay ko kakailanganin nating magsikap na maging kwalipikado bilang mga piling miyembro ng Jew Academy. Panipi. Habang ang ilang mga kalahok ay abala sa pagtalakay sa mahirap na banal na kasulatan, maraming mga magsasaka ang nakaupo sa lupa at sinimulan ang pag-decipher ng banal na kasulatan. Karamihan sa mga kalahok na nakakuha ng malayo sa proseso ng pagtatasa ay napakahusay, napakatalino na mga magsasaka. Maaari nilang matukoy at maunawaan ang Genesis. Landas kung nagsusumikap sila. Gayun din, ang mga kalahok ay maaaring mag-set up ng mga pormasayon ng oras at magkaroon ng mas maraming oras upang gumana sa pag-decipher ng banal na kasulatan sa loob ng pormasayon. Hindi tinukoy ng akademya ang anumang mga patakaran na pumipigil sa kanila na gawin iyon. Tumingin si Taran kay James. Ano sa palagay mo? Dapat ba nating makumplito ang pagsubok? Panipi. Maaaring matukoy ni Taran ang landas ng Genesis ng isang pangatlong antas ng eroplano sa loob lamang ng ilang araw. Ito ay matapat na hindi isang mahirap na gawain para sa kanya. Dapat tayo. Nagbigay si James ng isang maliit na buntong hininga. Nais niyang manatili sa labas ng pansin, ngunit ang kapalaran ay laban sa kanya sa oras na ito. Ang pangwakas na pagsubok ay para sa mga kalahok na mag-decipher at maunawaan ang landas ng Genesis ng isang eroplano. Hindi hiniling sa kanila ng akademya na makabisado ang landas ng Genesis bilang mabuti. Kung ang isang magsasaka ay maaaring makabisado ng landas ng Genesis ng eroplano, gagawin din silang Panginoon ng partikular na eroplano. Gayunpaman, ang pagmaster ng isang landas ng Genesis ay hindi madaling gawain sa sarili nito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5176. Tulad ng oras na dumaan, mas maraming mga kalahok ang dumating sa lokasyon para sa ika-9. Pagsubok. Karamihan sa kanila ay maikli ang tatalakayin sa iba pang mga magsasaka na ipinakita ng banal na kasulatan. Sa pader ng bato. Pagkatapos, makakahanap sila ng bawat lugar upang maupo at tumuon sa pag-aaral ng mga nilalaman ng banal na kasulatan. Tulad ng iba, si James at ang kanyang mga miyembro ay tahimik na nakaupo sa lupa at kumilos bilang kung sinusubukan nilang tukuyin din ang banal na kasulatan. Sa katotohanan, lihim silang nakikipag-usap sa kanilang sarili. Inihatid ni James ang kanyang tinig sa mga miyembro ng kanyang koponan, mayroon akong isa pang pagtingin sa selyo na humaharang sa amin mula sa pag-abot sa rurok. Napagtanto ko na hindi natin kailangang mag-decipher at alamin ang buong landas ng Genesis. Ang pag-aaral lamang ng isang bahagi ng landas ng Genesis ay sapat na para sa sino mang masira ang selyo. Panipi. Si Taran at ang iba pa ay nakatitig din sa selyo.
Dahil pinagkadalubhasaan nila ang Genesis Path banal na kasulatan, kinuha lamang sila ng isang maikling sandali upang matukoy at alamin ang banal na kasulatan na ipinapakita sa pader ng bato. Matapos nilang subukan na suriin ang selyo, si Taran at ang iba ay dumating sa parehong conclusion tulad ng ginawa ni James. Ano ang gagawin natin ngayon? Nalaman na natin at naintindihan ang landas ng Genesis. Pupunta ba tayo? Umupo dito at wala, panipi. Nagkaroon sila ng pagkakataon na pumasok muna sa karera upang maabot ang rurok ng bundok. Bukod dito, bibigyan ng akademya ang nagwagi ng isang espesyal na gantimpala. Dapat nating obserbahan ang sitwasyon ng mas mahaba. Inihatid muli ni James ang kanyang tinig sa iba. Patuloy na nakuha ni James ang hindi mapakali na pakiramdam na ito nang makita ang landas ng Genesis na kasama sa pagtatasa para sa pangangalap ng Jew Academy. Ang kaalaman sa landas ng Genesis ay napakabihirang at mahalaga. Kinakatawan nito ang kakanyahan ng isang eroplano. Karaniwan, tanging ang mga Panginoon ng bawat eroplano ng pagkakaroon ay nagtataglay ng kaalaman. Bihira silang magbahagi o ibunyag ang kaalamang iyon sa iba. Kamakailan lamang, ginamit ni James ang mga kapangyarihan ng Genesis Path na banal na kasulatan at hindi sinasadya na tumagas ang kanyang aura. Ang ilang mga magsasaka ay maaaring napansin ito. Gayunpaman, hindi nila masabi kung sigurado kung ito ay pag-aari ni James o kung nagmula ito sa ibang tao na nagmana ng kanyang pamana. Sa makatuwid, hindi mapigilan ni James ngunit pinaghihinalaan na ang landas ng Genesis na ipinakita sa harap nila ay maaaring maging gawain ng isa sa mga magsasaka. Kung si James o isang taong may kaugnayan sa kanya ay nakibahagi sa pangangalap, madali nilang malutas at malaman ang banal na kasulatan na ipinakita sa pangwakas na pagsubok. Sa ganoong paraan, makumpirma ng mga magsasaka ang kanilang hinala. Iyon ang dahilan kung bakit inutusan ni James ang kanyang mga miyembro na manatiling ilagay sa oras. Sa halip na malaman ang banal na kasulatan, ang pangkat ng mga ito ay nakatuon sa kanilang paglilinang. Sa isang sulyap ng isang mata, ilang libong taon na ang lumipas. Gayunpaman, si James at ang iba pang mga kalahok ay gumugol ng mas mahabang oras sa loob ng bawat isa sa kanilang mga porma sayon sa oras. Nakarating si James sa sandaling iyon. Sumulyap siya sa iba sa paligid niya. Pagkatapos, lumakad siya papunta sa nakatatandang Jew Academy, na nakatayo malapit sa pader ng bato. Sir, ang kaalaman sa landas ng Genesis ay napakahirap maunawaan. Nagawa ko lamang na malaman ang isang maliit na bahagi nito. Maaari mo bang ibahagi ang ilang mga pahiwatig tungkol sa landas na ito? O, nalaman mo ba ang isang maliit na bahagi nito? Itinuro ng nakatatanda ang kanyang tingin kay James. Kahit sino ay maituturing na isang henyo na magsasaka kung maaari nilang malaman o maunawaan ang mga bahagi ng landas ng Genesis sa isang maikling panahon. Mapagpakumbaba ang sagot ni James, Ma'am. Gayunpaman, naramdaman kong hindi ko ma-decipher ang natitira ng banal na kasulatan kahit gaano pa ako subukan. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya akong tumigil sa pagsubok. At makuha ang iyong payo sa halip. Panipi, hinaplos ng nakatatanda ang kanyang kulay abo na balbas. Hindi ko maibabahagi ang anumang mga pahiwatig sa iyo. Nasa sa iyo. Kung nais mong sumuko o magpatuloy na subukang tukuyin ang banal na kasulatan. Panipi. Sige, tumugon si James, tinitingnan ng mas malapit ang selyo noon. Panipi. Pumunta siya sa hadlang ng selyo at nagkukunwari na pag-aralan ang istruktura. Ilang sandali, pagkatapos, pinagsama ni James ang ilang mga inskripsyon at inilagay ito malapit sa hadlang ng selyo. Habang ang mga inskripsyon ay pinagsama sa hadlang, isang crack ang dahan-daang lumitaw sa hadlang sa harap ni James. Masaya na nagulat si James habang siya ay ngumisi ng malawak at lumakad sa hadlang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5177. James ay naging unang tao na masira ang selyo at maabot ang rurok ng mountain. Natapos na niya ang lahat ng siyam na pagsubok at unang pumasok para sa pagtatasa. Sa kabilang banda, ang mga miyembro ng kanyang koponan ay nanatili sa kanilang mga lugar at kumilos na parang sinusubukan pa rin nilang matukoy ang banal na kasulatan. Ang pangkat ng mga ito ay tinalakay at sumang-ayon sa kasalukuyang pag-aayos bago. Matapos maipasa ni James ang pagsubok, ang natitira sa kanila ay makumplito ang pangwakas na pagsubok.
isa-isa sa iba pang mga agwat ng oras upang gawin itong mas natural. Ang iba pang mga kalahok ay naiintriga nang makita nila na nagtagumpay si James sa paglabag sa selyo at pagkumpleto ng pangwakas na pagsubok. Sino ang taong iyon? Aling pangkat ang kabilang siya? Nagawa niyang tukuyin at malaman ang landas ng genesis ng isang eroplano sa loob ng isang maikling oras. Ang mga kalahok ay nakatuon sa pag-aaral at pag-unawa sa mga nilalaman ng ang banal na kasulatan. Hindi nila napagtanto na hindi nila kailangang pag-aralan ang buong banal na kasulatan upang masira ang selyo. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Haring Marcy Ice at lumakad papunta sa hadlang ng selyo. Siya nilikha ang isang pagbubukas sa hadlang at patungo sa rurok ng bundok. Kasunod nito, ang Gaius, Virgin, at Taran ay bawat isa ay pareho sa iba't ibang oras. Nang maglaon, ang 5 sa kanila ay kumuha ng nangungunang 5 mga spot sa pagkumpleto muna ng lahat ng 9 na pagsubok. Ang isang napakalaking, malawak na arena ay matatagpuan sa tuktok ng bundok. Ang arena ay protektado ng isang malakas, mahiwagang porma sayon. Napagtanto ni James at ng kanyang mga miyembro na hindi sila makapasok sa arena dahil sa pagbuo. Dahil wala ng karagdagang mga tagubilin sa kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, nagpasya ang koponan ni James na maghintay ng pasensya para sa susunod na anunsyo ng Academy. Ang mga magsasaka ng tao ay gumanap ng maayos, komento ni Zimal na nakangiting. Napagtanto nila na hindi nila matatapos ang pagdeciphering sa buong banal na kasulatan sa loob ng oras. Limitahan. Kaya, nagpasya silang huwag mag-aksaya ng anumang oras at magpatuloy upang subukang masira ang selyo. Panipi. Alamin kung saan nagmula ang mga kalalakihan na ito, itinuro ni Jorah ang isa sa kanyang mga alagad. Ang akademya ay lumikha ng isang talaan ng lahat ng personal na impormasyon ng mga bisita bago nila pinahintulutan ang mga tagalabas sa universo ng Jew. Di nagtagal, natagpuan nila ang impormasyon na nagpapakita ng background ng koponan ni James. Sir Jorah, ang mga kalalakihan ay nagmula sa isang pangatlong antas ng eroplano. Mayroon kaming mga miyembro mula sa inihatid ng Mount Morulewa ang aming paanyaya sa mga kalalakihan na ito. Panipi. Lahat ng 5 sa kanila ay kabilang sa parehong eroplano. Pinalawak ni Jorah ang kanyang mga mata sa sorpresa. Oo, iyon ang sinasabi nito sa aming mga tala. Panipi. Magkaroon ng isa sa aming mga alagad mula sa Mount Morulewa na dumating sa pangunahing bulwagan ngayon. Nag-order si Zimal. Lalo siyang nag-aalaga sa 5 tao. Mga magsasaka. Pagkaraan ng isang maikling sandali, pinasok ni Ziyad ang pangunahing bulwagan ng Jew Academy. Si Ziyad ay isang alagad na may pinaka-seniority at karanasan sa pagsasanay at pag-aaral sa Mount Morulewa. Gayunpaman, ang kanilang grupo sa Mount Morulewa ay itinuturing na isa sa mga mas mahina na grupo sa ilalim ng Jew Academy. Maging ang master ni Ziyad ay hindi ginawa upang maging kwalipikado bilang mga elite members ng Jew Academy. Inanyayahan mo ba ang mga tao na magsasaka na sumali sa aming recruitment? Tanong ni Zimal. Tiningnan ni Ziyad ang 5 mga magsasaka ng tao na ipinakita sa imahe ng espesyal na kaharian ng Jew Academy. Siya ay may isang bahagyang nakakagulat na pagtingin sa kanyang mukha. Nagbigay ako ng maraming mga paanyaya sa oras na ito, ngunit hindi ko naaalala na nakilala ko ang mga kalalakihan na ito. Itinaas ni Zimal ang kanyang kamay at pinagsama ang invitation card ni James. Naalala pa ni Ziyad ang numero ng code ng mga paanyaya na naihatid niya ng personal. Tama iyon. Ito ang isa sa mga invitation card na aking naibigay. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari sa eroplano na ito. Panipi. Naunawaan. Nagpatuloy si Ziyad, ang mga magsasaka na natagpuan sa eroplano na ito ay sa halip mahina. Hindi ko makita ang anumang mga nilalang na may mga ranggo sa itaas ng pinakamataas na ranggo sa loob ng eroplano na iyon. Gayunpaman, ang isa sa mga magsasaka ng tao doon ay pinamamahalaang huminto at ward off ang isang soberanong unang miyembro ng ranggo mula sa Jew Academy. Gayun din, hindi ko matukoy na ang ranggo ng paglilinang ng tao. Gayunpaman, hindi ko nakikita ang taong iyon sa gitna ng 5 mga magsasaka ng tao. Panipi. Kawili-wili. Dahan-daang hinampas ni Jorah ang kanyang balbas. Si Zimal ay kumalas sa kanyang kamay nang walang pasubali. Sige, maaari kang umalis ngayon. Naunawaan.
Si Ziad ay yumuko ng bahagya at pinatawad ang kanyang sarili. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na mapanatili ang isang mababang profile, si James at ang kanyang mga miyembro ay nahuli ang pansin ng Ju Academy. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5178. Sa mountaintop, si James at ang kanyang mga miyembro ay nakaupo sa isang pangkat habang naghihintay sila. Tapos na ang ika-9 na pagsubok. Paminsan-minsan ay tatalakayin nila ang mga isyo tungkol sa kanilang pagsasanay at paglilinang sa mababang tinig, ngunit iyon lang ang kanilang pag-uusapan. Kalaunan, may mga daang taon lamang ang natitira hanggang sa katapusan ng ika-9. Pagsubok. Sa sandaling iyon, ang isang tao na nakasuot ng gintong balabal at isang lilang sinturon ay tumayo at naglakad patungo sa selyo na inilagay sa bundok. Itinaas niya ang kanyang palad at nakabuo ng maraming mga inskripsyon. Ang isang pagbubukas ay nabuo agad sa hadlang ng selyo kung saan ang mga inscription ay isinama dito. Ang isa pang magsasaka ay pinamamahalaang malaman ang mga nilalaman ng banal na kasulatan. Kahit na ang Genius Cultivator mula sa Elysium Hall ay gumugol ng halos 10,000 taon upang matapos ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Nagtataka ako kung sino at saan nanggaling. Mas mabilis kaysa sa Wabnolto mula sa Elysium Hall. Panipi. Ang iba pang mga kalahok ay hindi makakatulong sa pakiramdam na namangha habang pinapanood nila ang wab na pumasok sa selyo at tapusin ang ika-9 na pagsubok. Matapos niyang dumaan sa hadlang ng selyo, lumakad si Wab sa James Group. Nagbigay siya ng kaunting tumango at ngumiti ng mainit. Ako ay Wabnolto mula sa Elysium Hall. Maaari ko bang tanungin kung saan nagmula ang pangkat mo? Nakapagtataka na pinamamahalaang mong malaman at maunawaan ang buong landas ng Genesis ng isang eroplano sa loob ng maikling panahon. Panipi. Si James at ang iba pa ay nakarating sa kanilang mga paa. Tumugon si James, ang kasiyahan naming makilala ang isang miyembro ng Elysium Hall. Ikaw ang tunay na kamangha-manghang isa. Hindi namin tinukoy at alamin ang buong banal na kasulatan. Nagawa lamang naming matukoy ang isang maliit na bahagi ng landas ng Genesis. Pagkatapos, napagpasyahan naming subukan ito dahil hindi namin maintindihan ang nalalabi nito. Sa kabutihang palad, kailangan mo lamang malaman ang bahagi ng banal na kasulatan upang masira ang selyo. Panipi. Ang mga browser ni Wab ay twitched habang nakikinig siya sa mga salita ni James. Naisip niya na si James at ang kanyang mga miyembro ay higit na mahusay, karampatang magsasaka. Plano pa ni Wab na makipagkaibigan sa kanilang grupo. Gayunpaman, binago ni Wab ang kanyang isip sa sandaling narinig niya ang paliwanag ni James. Ang kanyang ekspresyon ay tumigas sa isa sa malamig na kawalang interes. Nang hindi nagsabi ng isa pang salita, lumingon siya at nakahanap ng isang lugar na malayo sa koponan ni James. Pagkatapos, umupo siya sa lupa nang hindi pinipigilan ang isa pang sulyap. Siya ay medyo hindi kanais-nais, ungol ni Haring Marcy Ice sa isang maliit na tinig. Gayunpaman, hindi nababagabag si James sa reaksyon ni Wab. Dahil pinanatili ng selyo sa paligid ng rurok ng bundok ang lahat ng mga tunog sa loob, hindi narinig ng mga kalahok sa labas ang pagpapalitan sa pagitan ni na James at Wab. Lahat sa kanila ay nagsusumikap pa rin sa pag-decipher ng banal na kasulatan na naglalarawan sa landas ng Genesis. Di nagtagal, ang isa pang kalahok ay pinamamahalaang upang malaman ang buong landas ng Genesis at nakumpleto ang pangwakas na pagsubok. Sa oras na ito ay isang napakarilag na babae sa isang puting damit na dumaan sa hadlang ng selyo. Sino ang ginang na iyon? Ang mga mata ni Haring Marcy Ice ay nakadikit sa ginang dahil siya ay ganap na napukaw ng kanyang kagandahan. 49. Ano ang gagawin ko tungkol sa nakakalusot na pakiramdam sa aking dibdib? Haring Marcy Ice. Nakakapit sa kanyang dibdib. Mabilis na matalo ang puso ko ngayon. Hilingin lamang ang kanyang pangalan kung gusto mo siya ng marami, Pradias ni Taran. Ako, wala akong mga guts na gawin ito. Si Haring Marcy Ice, na kilala rin bilang Zavas, ay nanginginig. Ulo. Nagmumula siya ng isang aura ng hindi bababa sa ranggo ng Petit Celestial. Nakamit ko lamang ang pinakamataas na pangatlong ranggo. Kami ay ibang-iba sa mga tuntunin ng aming mga kapangyarihan at ranggo ng paglilinang. Tama siya. Si James ay sumulyap sa ginang. Siya ay isang may talento na magsasaka mula sa Jarnija Valley.
Ang Jornija Valley ay isa sa 10 mahusay na puwersa na kasalukuyang aktibo sa gitnang eroplano, panipi, eroplano. Kaya, siya ay mahusay na alam tungkol sa higit na mahusay at malakas na mga magsasaka na nagmula sa gitnang eroplano. Walang paraan na mapabilib ko ang isang tao mula sa isa sa 10 mahusay na puwersa. Ibinagsak ni Zavis ang kanyang ulo ng woefully. Si Sevara Lame, ang ginang mula sa Jornija Valley ay narinig ni James at ang pag-uusap ng kanyang mga miyembro. Sumulyap lang siya sa kanilang direksyon ng maikli at tahimik na tumayo sa gilid. Hindi nagtagal matapos na pumasok ang Sevara sa lugar sa loob ng selyo, natapos ng isa pang magsasaka ang pag-decipher ng buong banal na kasulatan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5179. Ang tao ay isa ring petit celestial rango ng rango. Siya ay kabilang sa isa pa. Ang 10 mahusay na lakas. Panipi. Sa pagdaan ng oras, ang ilang higit pang mga magsasaka ay pinamamahalaang upang masira ang selyo at pumasok. Ang lugar ng rurok ng bundok. Ang mga kalahok na iyon ay na-decipher at natutunan. Ang buong landas ng Genesis na ipinakita sa banal na kasulatan. Si James at ang kanyang mga miyembro ay may buong pag-unawa sa landas ng Genesis. Gayunpaman, sasabihin nila sa sino mang lumapit sa kanila na naintindihan lamang nila ang isang maliit na bahagi ng banal na kasulatan. Nang maglaon, dumating din sina Aurelius at Zemires sa rurok ng bundok. Ang mga miyembro ng koponan ni James ay niniting ang kanilang mga browser habang napansin nila ang higit pang mga magsasaka ng rango ng Petit Celestial na papasok sa lugar sa ilalim ng selyo. Hindi ko inaasahan na ang maraming mga magsasaka na ito ay pumasa sa ika-9 na pagsubok. Ano pa, lahat sila ay mga nagtatanim ng rango ng Celestial. Gusto mong manalo ng unang lugar? Tumingin si James sa kanila. Siyempre, sumagot si Zavis, ito ay isang pagtatasa na hawak ng Jew Academy para sa kanilang mga miyembro ng recruitment. Magiging sikat tayo kung manalo tayo ng unang lugar sa pagtatasa. Pumayag si Gaius, tama siya. Ang kaganapang ito ay nakakuha ng maraming pansin, pagkatapos ng lahat. Tinanong ni Taran, 49, sa palagay mo may shot kami dito. Ang 4 sa kanila ay tinitigan ni James ng mabuti. Mula pa nang dumating sila sa gitnang eroplano, palaging nagulat sila ni James sa kanyang kaalaman at pagiging mapagkukunan. Maaaring magkaroon kami ng shot sa pagpanalo. Panipi. Tumugon si James pagkatapos ng pagsasaalang-alang ng isang sandali, maraming mga pamamaraang maaari nating subukan. Gayunpaman, ang pinakasimpleng paraan para manalo tayo ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga porma sayon. Kung ang 5 sa atin ay nagtutulungan, dapat nating talunin ang mga Petit Celestial rango na mga magsasaka. Si James ay sumulyap sa iba pang mga kalahok. Pagkatapos, ipinagpalagay niya ang isang nakaupo na posisyon at ipinadala ang kanyang tinig sa mga miyembro ng kanyang koponan. Bigyan mo ako sandali, ako na. Bumuo ng isang porma sayon na magagamit natin. Panipi, bilang tagapagtatag ng Supremacium, natutunan at pinagkadalubhasaan ni James ang iba't ibang mga kasanayan at porma sayon sa lagda sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Hindi pinapayagan siyang gamitin ang mga kilalang, mapanirang porma sayon. Sa halip, si James ay dapat na mabilis na makabuo ng isang malakas na porma sayon na hindi masyadong mahirap para kay Gaius at ang iba pa na matuto at makabisado sa loob ng maikling panahon na naiwan nila. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nakatuon niya ang kanyang konsentrasyon sa pagbuo ng maraming mga inskripsyon na nagmula sa Genesis Path banal na kasulatan sa kanyang isip. Habang ang mga inscription na iyon ay pinagsama at binago ng maraming beses, sa kalaunan ay gumawa si James ng isang bagong porma sayon na may kahanga-hangang, makapangyarihang mapanirang puwersa. Isang malabong ngiti ang sumalampak sa kanyang mukha habang binuksan muli ni James ang kanyang mga mata. Pagkatapos, mabilis na ipinadala ni James ang mga detalye ng pagbuo sa mga miyembro ng kanyang koponan. Matapos pakinggan ang mga tagubilin ni James tungkol sa bagong porma sayon, si Zavis at ang iba ay naupo at nagsimulang magtrabaho sa pag-aaral at pagmaster ng pagbuo. Sa huli, pinapayagan ang oras na makumplito ng mga kalahok ang lahat ng 9 na pagsubok. Ang nakatatandang nagbabantay sa tabi ng pader ng bato ay tumingin sa mga kalahok sa harap niya at sinabing, sa totoo lang,
hindi mahirap na dumaan sa selyo na ito. Mayroon ka lang. Upang malaman at maunawaan ang bahagi ng banal na kasulatan upang masira ang selyo. Ang pangkat mo ay sobrang hindi nababaluktot. Panipi. Ang mga kalahok na iyon ay pantay na nagulat at nasisiyahan na marinig ang mga salita ng nakatatanda. Tumigil sila sa pag-aaral ng banal na kasulatan at pumunta sa hadlang ng selyo. Halos lahat ng nagawa silang lumikha ng isang paglabag sa hadlang ng selyo at pumasok sa lugar sa loob. Kaagad, si James ay may hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha. Bumulong siya sa kanyang sarili, hindi ko nakita na darating. Pagkatapos, umakyat si James sa nakatatanda. Hinaplos niya ang kanyang mga kamay. Sir, nabanggit mo na ang unang tao na nakarating sa bundok ng bundok ay makakatanggap ng A. Mahiwagang gantimpala. Ngayon na ang mga pagsubok ay tapos na, oras na para bang maangkin ko ang aking premyo. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5200. James ay walang pahiwatig kung ano ang ihahandog sa kanya bilang gantimpala para sa tinatapos muna ang siyam na pagsubok. Gayunpaman, ang bagay na kailangan ni James ay ang mga item o mapagkukunan upang makatulong sa kanyang pagsasanay sa paglilinang. Alam ni James na ang Jew Academy ay magkakaroon ng akses sa halos walang limitasyong halaga ng mga mapagkukunan. Sa makatuwid, nais niyang subukan at hilingin ang mga mapagkukunang iyon bilang isang gantimpala. Diretso na tanong ni James, Sir, maaari ba akong humingi ng isang bagay na kailangan ko? Oh. Ang lalaki ay isang iginagalang na nakatatanda mula sa Jew Academy na nagngangalang Salvius Bergen. Siya ang namamahala sa pangangalap ng mga bagong miyembro para sa akademya sa oras na ito. Si Salvius ay isa ring karampatang magsasaka na ang ranggo ng paglilinang ay umabot sa maagang yugto ng Martial Celestial Rango. Ngumiti siya ng bahagya at tinanong, ano ang kailangan mo? Sumagot si James ng walang kaunting pag-aatubili, kailangan ko ng mga mapagkukunan upang makatulong sa aking pagsasanay at paglilinang. Alam ko na ang Jew Academy ay may kontrol sa maraming mga eroplano, na kinabibilangan ng ilang mga eroplano na antas. Kailangan ko ang mga mapagkukunan mula sa isa sa mga 8 antas na eroplano para sa isang Enterpop. Panipi. Ano, panipi? Ang mga mata ni Salvius ay nagulat sa pagkabigla. Siya ay sumigaw kay James, naigal-alangan kang humingi ng ganyan. Samantala, narinig ni Nazimal at Jorah ang sinabi ni James mula sa pangunahing bulwagan ng Jew Academy. Tumawa si Zimal. Iyon ang magsasaka ng tao ay medyo kawili-wili. Panipi. Sumang-ayon si Jorah, na nagsasabing, MHM. Hinihiling niya sa amin ang halaga ng mga mapagkukunan ng Enterpop mula sa isang ika-8 antas ng eroplano. Alam ba niya kung gaano kalaki ang Empyrean Orb na nagdaragdag hanggang sa panipi? Inaasahan ko na si Sir Salvius ay hindi kailanman mapupukaw ng taong iyon. Hindi siya dapat sumang-ayon sa kahilingan na iyon. Ang iba pang mga matatanda ng Jew Academy ay naging laban sa kahilingan ni James. Gayunpaman, walang paraan para sa kanila na babalaan si Salvius dahil naghihintay silang lahat sa labas ng mundo. Katulad nito, ang iba pang mga kalahok ay nilibang at kinuha ng marinig ang kahilingan ni James. Ang mga mapagkukunan ng isang 8 antas ng eroplano hanggat ang isang Enterpop ay sapat na upang mapanatili at mapahusay ang pagsasanay sa ilang mga magsasaka. Halos hindi sila makapaniwala na ang isang tao na magsasaka na nakamit lamang ang soberanong pangatlong ranggo ay gagawing isang hindi maisip na pangangailangan. Matapos ang isang maikling pagpos, pinakawalan ni Aurelius ang isang chuckle. Talagang walang takot siya. Ang Jew Academy ay mayroon lamang ilang mga eroplano na pang-8 antas sa ilalim ng kanilang utos. Sila ay hindi nagbigay ng alinman sa kanilang mga alagad sa halagang iyon mula sa kanilang pagtatatag. Panipi. Habang ang iba pang mga kalahok ay pinag-uusapan ng masigasig tungkol sa nakagugulat na kahilingan, ang mga miyembro ng koponan ni James ay tahimik na nakatitig kay James sa pagkamangha. Nahuli din sila sa biglaang hinihiling ni James. Inayos ni Salvius si James na may matinding titig. Hinaplos niya ang kanyang balbas. Masigasig mo bang isipin na mayroon ka kung ano ang kinakailangan upang kumbansihin kami, ang Jew Academy, upang maibigay ang maraming mga mapagkukunan upang makatulong sa iyong pagsasanay? Siyempre, may kumpiyansa na sagot ni James, sa lalong madaling panahon,
Ang Ju Academy ay makakakuha ng isang bagong miyembro ng Martial Celestial Rango bilang kapalit. Nagbigay si Salvius ng isang mababang chuckle. Bakit ko dapat paniwalaan iyon? Well, ako ang unang natapos ang lahat ng 9 na pagsubok. Panipi. Maswerte ka. Gayunpaman, ako ang unang tao na natapos ang mga pagsubok. Ang dalawa sa kanila ay nagpatuloy sa pagbickering. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5201. Salvius squinted ang kanyang mga mata at sinabi, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ano ang kailangan kong gawin? Tiningnan ni James si Salvius na may pagpapasya. Sumagot si Salvius, may lihim na nakatago sa loob ng kaharian na ito. Kung mahahanap mo ito, sasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Kung hindi, mananatili tayo sa orihinal na gantimpala. Nagulat, naisip ni James sa kanyang sarili, isang lihim. Mayroon bang tunay sa kaharian na ito? Maingat kong naskan ang kaharian, ngunit wala akong nahanap na karaniwan. Kudlit. Maaari mo ba akong bigyan ng isang pahiwatig? Tanong ni James. Hindi. Tumanggi si Salvius. Lumingon siya sa iba pang mga kalahok at sinabing, ang lahat ay maaari ring subukang hanapin ito. Sino mang hahanapin ang lihim ay bibigyan ng mga mapagkukunan mula sa isang 8 eroplano. Panipi. Ang mga salita ni Salvius ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan sa gitna ng mga kalahok. Samantala, bumalik si James sa kanyang mga kasama. Binigyan siya ni Zavus ng isang hinlalaki at pinuri, mayroon kang ilang mga guts, 49. Nag-shock si James at sinabing, sinusubukan ko lang ang swerte ko. Kung ang Ju Academy ay bumagsak sa akin, wala rin akong magagawa. Wala talaga akong inaasahan. Panipi. Nagtanong si Taran, ano ang maaaring maging lihim ng kaharian? Nagkibit balikat si James at sumagot, paano ko malalaman? Bigla, ang boses ni Salvius ay muling lumitaw. Pansin, mangyaring. Gusto kong batiin ang lahat sa pagpasa ng mga pagsubok at maging mga alagad ng Ju Academy. Gayunpaman, ang tunay na pagtatasa ay nagsimula pa lamang. Magpapatuloy kami sa labanan ng Zilor, na magiging anyo ng anyo ng mga laban sa koponan. Ang mga walang kasama ay pinapayagan na lumaban ng mag-isa. Panipi. Ang mga mata ng lahat ay naayos sa Salvius. Siya ay casual na kumaway ang kanyang kamay, at isang arena na material sa hangganan ng gitnang rehiyon. Maaari kang pumasok sa arena ngayon. Panipi. Ang mga kalahok ay lumakad papunta sa arena. Kaagad pagkatapos, ang eksena bago. Nagbago sila. Ang arena ay nagbago sa isang nakamamanghang tanawin na may mga bundok, malawak na lupa, at isang stream ng hiyas asol. Ang mga patakaran ng Zilor Battle ay medyo simple. Mayroong 10 lungsod sa loob ng arena na ito. Kailangan mong sakupin ang isa sa mga lungsod at mapanatili ang pamamahala sa ibabaw nito hanggang sa matapos ang labanan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagkamatay sa loob ng arena, dahil ang iyong mga kaluluwa ay hindi mapapawi dito. Kung mamamatay ka sa labanan, ang mga powerhouse ng aming akademya ay mabubuhay ka. Gayon din, mahahanap mo ang lihim na ito sa loob ng arena. Matapos makinig sa anunsyo, umakyat si James sa rurok ng isa sa mga bundok. Ang mga browser ni Gurgen ay lumabo habang nagreklamo siya, 10 lungsod lamang. May hindi bababasa. 15 mga kalahok na nasa ranggo ng Petit Celestial. Paano tayo lalaban? Sila, panipi. Ipinahayag din ni Taran ang kanyang pagkabigo. Sa katunayan, ito ay isang labanan na pinasadya para sa kanila. Ang mga mas mahina na magsasaka ay hindi tatayo ng pagkakataon. Ang iba pang mga kalahok ay nagpangkat din, na nagpapahayag ng hindi kasiya siya sa mga patakaran ng labanan. Ipinaliwanag ni Salvius ang mga patakaran, na nagsasabing, bukod sa 10 lungsod, makakahanap ka ng A. Ilang mga espiritual na bundok na minarkahan ng pangalan ng mga powerhouse ng aming academy. Kung sakupin mo sila at mabuhay hanggang sa katapusan ng labanan, magiging mga alagad ka ng mga powerhouse na ito. Samantala, ang mga sumamsam sa 10 lungsod ay magiging mga alagad ng mga matatanda ng aming akademya. Sa gitna nila, may mga lungsod na minarkahan ng mga pangalan ng Ginoo. Jorah, pati na rin si Sir Zimal. Maaari kang pumili ng isang lugar upang sakupin ng naaayon. Panipi.
Ang mga bigo na kalahok ay agad na naaliw sa kanyang mga salita. Kaya mayroon ding mga espiritual na bundok na maaari nating sakupin. Ito ay mas nakakaintindi. Kung may 10 lungsod lamang upang malupig, paano natin lalaban ang ranggo ng Petit Celestial? Panipi. Hayaan mo na. Ang mga kalahok ay pinaputok, at marami ang mabilis na nagtakda upang hanapin ang mga lungsod at espiritual na bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5202. Hindi iyon mababawas. Lahat ay nagulat sa pahayag ni James. Sinabi ni James na may ngiti, huwag maliitin ang elemental na porma sayon. Ang elemental na porma sayon ay ang pinakabagong paglikha ni James. Ito ay hindi kapani-paniwalang malalim. At maaaring mailabas ang hindi mababago na lakas. Sinabi ni Zavis, sige. Kung gayon, magsaya tayo. Hayaan. Nagmarcha si James, at ang iba ay sumunod sa likuran niya. Di nagtagal, nakarating sila sa isang napakalaking espiritual na bundok. Ang pangalan ng isang nakatatanda mula sa akademya ay nag-hover sa kalangitan sa itaas nito. Sinuri ni James ang mga nabubuhay na nilalang na natipon sa paligid nito, na nagtatangkang salakayin at lupigin ang espiritual na bundok. Karamihan sa mga maagang yugto ng soberanong ranggo, at ang pinakamalakas ay nasa pinakamataas na ranggo lamang. Matapos suriin ang sitwasyon, sinabi ni James, patayin silang lahat. Masarap mamatay sa arena mundo pa rin. Ang kanilang mga kaluluwa ay hindi mapapawi at may teleport. Upang mabuhay muli ng mga powerhouse ng Ju Academy. Panipi. Hinaplos ni Zavis ang kanyang mga palad at sinabing, matagal na akong nakipaglaban. Kayo ay hindi. Gumawa ng kahit ano. Iwanan mo sila sa akin. Panipi. Matapos magsalita, agad na pumasok si Zavis sa Marcy Ice Path. 19 na ranggo. Ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay nakatuon sa isang malakas na puwersa, pagkatapos ay lumitaw mula sa kanyang katawan upang makabuo ng isang nagninangas na pulang halo na may taas na metro. Mula sa isang distansya, si Zavis ay mukhang nasa apoy. Matapos makapasok sa 19 na ranggo ng Marcy's Path, si Zavis ay may lakas na katumbas ng huli na yugto ng soberanong pangatlong ranggo. Ang landas ng Marcy Ice ay nakatuon sa dalisay na lakas ng pisikal, na nagpapahintulot sa kanya na kumuha. Sa isang kalaban sa pinakamataas na ranggo ng soberanong kahit na siya ay nasa maagang yugto ng Sovereign Third Ranggo. Swoosh! Agad na lumitaw si Zavis sa paan ng bundok, bago kumalat ang mga nabubuhay na nilalang. Sa paligid ng bundok ay maaaring yumapekto, sila ay sinaktan ng mga parang multo na kamao at pinatay ng walang pagkakataon na lumaban. Inutusan ni James, huwag mag-aaksaya ng oras. Lahat ay umaatake ng magkasama. Ang iba pang 3 sa mga kasama ni James ay mabilis na gumanap. Gayunpaman, si James, nanatiling hovering sa parehong lugar, tahimik na nanonood ng labanan na magbukas. Ang mga nabubuhay na nilalang sa paligid ng espiritual na bundok ay medyo mahina at hindi nagkakahalaga ng kanyang oras. Si Zavis, Gaius, Gurgen, at Taran ay mabilis na nagpunasan ng ilang mga nabubuhay na nilalang. Ang mga nakaligtas sa paunang pag-atake ay humawak sa sitwasyon at agad na tumakas sa lugar. Hindi hinabol ng grupo ni James ang mga ito. Sa halip, tumitig sila patungo sa espiritual bundok kung saan nagtipon ang daan-daang mga nabubuhay na nilalang. Ang mga nasa espiritual na bundok ay mula sa isang 5 antas ng eroplano. Pinuno ng pangkat ay ang Panginoon ng eroplano at naging isang powerhouse sa pinakamataas na pang-6 na ranggo. Maagang yugto, ang kanyang pangalan ay Tyson Martinez. Ang isa sa mga nabubuhay na nilalang sa itaas ng bundok ay nagsabi, ang pangkat na ito ay tiyak na walang kabutihan. Tumingin si Tyson sa partido ni James at ngumiti ng mahina. Pagkatapos, sinabi niya, kaya paano kung sila ay hanggang sa walang kabutihan? Nasa pinakamataas na ranggo ako. Dagdag pa, mayroon kaming napakaraming mga powerhouse sa pinakamataas na ranggo. Sa aming kolektibong lakas, pagprotekta dito. Ang espiritual na bundok ay hindi magiging isang problema. Panipi. Hindi makita ni Tyson sa pamamagitan ni James ngunit maramdaman ni Gaigas at ang ranggo ng paglilinang ng iba. Tiwala siya matapos matuklasan na sila ay nasa Sovereign Third Ranggo lamang sila. Nakaramdam siya ng pagpapadala ng ilan sa kanyang mga subordinate sa pinakamataas na ranggo ay sapat upang alagaan sila.
Sa sandaling iyon, biglang lumapit si James sa espiritual na bundok. Nag-hover siya sa kalangitan at tinitigan si Tyson, na nakatayo sa itaas ng bundok. Matapos matugunan ang kanilang mga mata, malamig na sumigaw si Tyson, "Mawala ka, brat. Kung sapat na ang pakiramdam mo, dapat kang umalis ngayon. Kung hindi man, aalisin ka ng maaga sa labanan at hindi ka man magkaroon ng pagkakataon na sakupin ang isa pang espiritual na bundok." Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5203. Hindi ito mababawas. Lahat ay nagulat sa pahayag ni James. Sinabi ni James na may ngiti, "Huwag maliitin ang elemental na porma sayon." Ang elemental na porma sayon ay ang pinakabagong paglikha ni James. Ito ay hindi kapani-paniwalang malalim. At maaaring mailabas ang hindi mababago na lakas. Sinabi ni Zavis, "Sige. Kung gayon, magsaya tayo." Hayaan. Nagmarcha si James, at ang iba ay sumunod sa likuran niya. Di nagtagal, nakarating sila sa isang napakalaking espiritual na bundok. Ang pangalan ng isang nakatatanda mula sa akademya ay nag-hover sa kalangitan sa itaas nito. Sinuri ni James ang mga nabubuhay na nilalang na natipon sa paligid nito, na nagtatangkang salakayin at lupigin ang espiritual na bundok. Karamihan sa mga maagang yugto ng soberanong ranggo, at ang pinakamalakas ay nasa pinakamataas na ranggo lamang. Matapos suriin ang sitwasyon, sinabi ni James, "Patayin silang lahat. Masarap mamatay sa mundo ng arena. Ang kanilang mga kaluluwa ay hindi mapapawi at may teleport. Upang mabuhay muli ng mga powerhouse ng Jew Academy." Panipi. Hinaplos ni Zavis ang kanyang mga palad at sinabing, "Matagal na akong nakipaglaban. Kayo ay hindi. Gumawa ng kahit ano. Iwanan mo sila sa akin." Panipi. Matapos magsalita, agad na pumasok si Zavis sa Marcy Ice Path. Ika-19 na ranggo. Ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay nakatuon sa isang malakas na puwersa, pagkatapos ay lumitaw mula sa kanyang katawan upang makabuo ng isang nagninangas na pulang halo na may taas na metro. Mula sa isang distansya, si Zavis ay mukhang nasa apoy. Matapos makapasok sa ika-19 na ranggo ng Marcy's Path, si Zavis ay may lakas na katumbas ng huli na yugto ng soberanong pangatlong ranggo. Ang landas ng Marcy Ice ay nakatuon sa dalisay na lakas ng pisikal, na nagpapahintulot sa kanya na kumuha. Sa isang kalaban sa pinakamataas na ranggo ng soberanong kahit na siya ay nasa maagang yugto ng sovereign third ranggo. Swoosh! Agad na lumitaw si Zavis sa paa ng bundok. Bago kumalat ang mga nabubuhay na nilalang. Sa paligid ng bundok ay maaaring yumapekto, sila ay sinaktan ng mga parang multo na kamao at pinatay ng walang pagkakataon na lumaban. Inutusan ni James, "Huwag mag-aaksaya ng oras. Lahat ay umaatake ng magkasama." Ang iba pang tatlo sa mga kasama ni James ay mabilis na gumanap. Gayunpaman, si James, nanatiling hovering sa parehong lugar, tahimik na nanonood ng labanan na magbukas. Ang mga nabubuhay na nilalang sa paligid ng espiritual na bundok ay medyo mahina at hindi nagkakahalaga ng kanyang oras. Si Zavis, Gaius, Gurgen, at Taran ay mabilis na nagpunasan ng ilang mga nabubuhay na nilalang. Ang mga nakaligtas sa paunang pag-atake ay humawak sa sitwasyon at agad na tumakas sa lugar. Hindi hinabol ng grupo ni James ang mga ito. Sa halip, tumitig sila patungo sa espiritual bundok kung saan nagtipon ang daan-daang mga nabubuhay na nilalang. Ang mga nasa espiritual na bundok ay mula sa isang ika-5 antas ng eroplano. Pinuno ng pangkat ay ang Panginoon ng eroplano at naging isang powerhouse sa pinakamataas na pang-6 na ranggo. Maagang yugto, ang kanyang pangalan ay Tyson Martinez. Ang isa sa mga nabubuhay na nilalang sa itaas ng bundok ay nagsabi, "Ang pangkat na ito ay tiyak na walang kabutihan." Tumingin si Tyson sa partido ni James at ngumiti ng mahina. Pagkatapos, sinabi niya, "Kaya paano kung sila ay hanggang sa walang kabutihan? Nasa pinakamataas na ranggo ako." Dagdag pa, "Mayroon kaming napakaraming mga powerhouse sa pinakamataas na ranggo. Sa aming kolektibong lakas, pagprotekta dito. Ang espiritual na bundok ay hindi magiging isang problema." Panipi. Hindi makita ni Tyson sa pamamagitan ni James ngunit maramdaman ni Gaius at ang ranggo ng paglilinang ng iba. Tiwala siya matapos matuklasan na sila ay nasa sovereign third ranggo lamang sila.
Nakaramdam siya ng pagpapadala ng ilan sa kanyang mga subordinate sa pinakamataas na ranggo ay sapat upang alagaan sila. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si James sa espiritual na bundok. Nag-hover siya sa kalangitan at tinitigan si Tyson, na nakatayo sa itaas ng bundok. Matapos matugunan ang kanilang mga mata, malamig na sumigaw si Tyson, "Mawala ka, brat. Kung sapat na ang pakiramdam mo, dapat kang umalis ngayon. Kung hindi man, aalisin ka ng maaga sa labanan at hindi ka man magkaroon ng pagkakataon na sakupin ang isa pang espiritual na bundok." Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5204. Tyson ay walang balak na kumilos. Maraming mga kalahok ang pumasa sa paunang mga pagsubok, ngunit kakaunti lamang ang mga espiritual na bundok na magagamit sa mundo ng arena. Nais niyang mapanatili ang kanyang lakas dahil makatagpo siya ng mga makapangyarihang kaaway. Hindi nagtagal. Sa makatuwid, tinangka niyang takutin si James sa paghahanap ng isang mas mahina na espiritual. Mountain. Nasa maagang yugto siya ng pinakamataas na ranggo. Malakas siya, malumanay si Zavas. Massaged ang noo niya. Sinabi ni Taran na may ngiti, "Gagamitin namin siya upang subukan ang lakas ng pagbuo ng elemental." Bagaman ang kanilang base sa paglilinang ay nasa pinakamataas na ranggo lamang, pinagkadalubhasaan nila ang elemental na porma sayon, na nilikha ni James kasama ang Genesis. Banal na kasulatan. Ang mga banal na Genesis ay naitala ang landas ng Genesis ng maraming iba't ibang mga eroplano. Gayunpaman, ang mga landas ng Genesis ay ang pundasyon lamang na maaaring magamit upang linangin ang mga makapangyarihang supernatural na kapangyarihan. Ang elemental na porma sayon ay nagmula sa mga banal na kasulatan ng Genesis, ngunit iba pa. Ang mga tao ay hindi kailanman mag-iisip na may ugnay ang dalawa. Sina Zavas, Gaius, Virgin, at Taran ay nagtipon sa harap ni James, bawat isa ay kumukuha ng isang tiyak posisyon. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanilang mga auras. Ang enerhiya ni Zavas ay naging isang kapangyarihan na nai-fire. Ang ibabaw ng kanyang katawan ay mayroon ng fiery halo matapos niyang pumasok sa ika-19 na ranggo ng Marcy Ice Path. Bigla, ang isang pagsabog ng apoy ay lumitaw at nakipag-ugnay sa halo, na nagiging sanhi ng isang kamanghamanghang paningin. Si Taran, sa kabilang banda, ay nakakuha ng kapangyarihan na may isang katangian ng kahoy, at isang berdeng halo ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang kapangyarihan ni Gaius ay mayroong katangian ng metal, na ipinakita sa isang gintong aura. Panghuli. Si Gurgen ay may kapangyarihan na may katangian ng lupa, at isang kulay abo na halo ang nakapaligid sa kanya. Sunog, wood, metal, daigdig. Tumayo silang matatag sa posisyon, at sinigawan nila ang kani-kanilang mga kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang mga halos sa paligid ng kanilang mga katawan ay nagbago sa mahiwagang mga inskripsyon. At pinagsama upang makabuo ng isang mahiwagang kapangyarihan. Kahit na kulang sila ng isang elemento, maaari silang makagawa ng isang malakas na puwersa na may 4 na elemento lamang. Ang kanilang mga kapangyarihan ay napabuti ng mga lips at hangganan. Sa sandaling iyon, ang kanilang lakas ay katumbas ng maagang yugto ng pinakamataas na ranggo ng pinakamataas na ranggo. Kung si James ay magkakaroon sumali sa kanila upang makumplito ang pagbuo ng elemental, ang kanilang mga lakas ay maabot ang ranggo ng Petit Celestial. Ang mga powerhouse ng Ju Academy ay pinangasiwaan ang mundo ng arena at binigyan ng espesyal na pansin ang mga powerhouse sa ranggo ng Petit Celestial at ang Soberanya. Ika-6 na ranggo. Sa kanila, ang mga ito ay mga kandidato na nagkakahalaga ng pamumuhunan ng oras at pagsisikap sa nagulat si Zimal. Siya ay casual na kumalas sa kanyang kamay at binago ang kanyang pananaw sa espiritual na bundok. James Group ay nasa bulalas niya, iyon ay isang malakas na porma sayon. Panipi, sinabi ni Jore sa sorpresa, hindi makapaniwala. Sila ay nasa pinakamataas na ranggo na ito, ngunit nakuha nila ang lakas na katumbas ng pinakamataas na ranggo. Kasama ang pagbuo, iyon ang 3 ranggo na mas mataas kaysa sa kanilang mga orihinal na ranggo. Panipi. Tumingin si Zimal sa isang matatandang lalaki sa bulwagan at tinanong, "Sir Osborne, bihasa ka sa mga porma sayon. Ano sa palagay mo ito?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 5205. Leonidas Osborne ay isa sa mga matatanda ng Jew Academy. Siya ay bihasa sa mga porma sayon at lalo na mahusay sa pagdeciphering sa kanila. Sa buong hindi mabilang mga eroplano, ang kanyang mga kasanayan ay isa sa mga pinakamahusay. Tinitigan ni Leonidas sina Zaves, Gaius, Virgen, at Taran. Pagkatapos, naramdaman niya ang kanilang mga oras. Sa pamamagitan ng isang furrowed kilay, sinabi niya, ito ay isang pambihirang porma sayon. Nagsagawa sila ng isang pag-iikot na may 4 na magkakaibang elemento upang makabuo ng mahusay na kapangyarihan. Bagaman ang 4 na elemento ay hindi ganap na magkatugma, maaari silang kapwa magpalakas sa bawat isa. Hindi magiging sorpresa na makita ang isang tao na sama-sama sa mga ordinaryong elemento ng elemento. Gayunpaman, ginagamit nila ang pinaka-advanced na mga inscription sa elemental. Ang mga elemental na inscription na ito ay dapat na nakuha mula sa landas ng Genesis mula sa isang pangsyam na antas ng eroplano o sa itaas. Panipi. Matapos ibahagi ang kanyang pagsusuri, huminga ng malalim si Leonidas. Pagkatapos, nagkomento siya, ito ay sapat na kahanga-hanga para sa kanila na nakuha ang malalim na mga inscription ng elemento mula sa landas ng Genesis ng isang malakas na eroplano. Ngunit pinamamahalaang nila itong pagsamahin ng perpekto. Ang isang mahusay na powerhouse ay dapat nilikha ang hindi kapani-paniwalang pagbuo na ito. Panipi. Agad na naiilawan ang mukha ni Zimmel. Nagpalakpakan siya, kawili-wili. Ayon sa kanilang data, sila ay mula sa isang pangatlong antas ng eroplano. Gayunpaman, itinapon nila ang napakalakas na porma sayon. Bukod dito, mayroong isa na hindi kumilos. Kung ang 5 sa kanila ay sumali sa mga puwersa, maaari nilang pagsamahin ang 5 elemento upang maperpekto ang porma sayon. Inaasahan kong makita kung magkano ang kompletong pagbuo ay maaaring mapalakas ang kanilang mga lakas. Panipi. Ang mga powerhouse na natipon sa Jew Academy ay nagulat sa pinangyarihan. Samantala, ang Zaves, Gaius, Virgen, at Taran ay naglabas ng makapangyarihang oras sa Arena World. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinagsama nila ang elemental na porma sayon, at tumagal ng ilang oras bago sila nasanay sa malakas na puwersa na dumadaloy. Ang kanilang mga katawan. Si Zaves ang unang gumawa ng aksyon. Sinisingil siya at sinabing, pupunta ako sa kanyang lakas. Nagpakita siya sa itaas ng espiritual na bundok sa isang mata. Nagdilim ang mukha ni Tyson, at isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan. Lumabas siya, lumilipad sa direksyon ni Zaves. Sina Zaves at Tyson ay lumusot sa kanilang mga kamay, at ang kanilang mga palad ay nag-clash. Boom! Dalawang makapangyarihang puwersa ang magkakaugnay. Ang lakas ni Zaves ay halos naaayon kay Tyson. Gayunpaman, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay mas mababa pa rin, at kailangan niyang umasa sa elemental na porma sayon upang madagdagan ang kanyang lakas. Hindi niya agad maikma ang kanyang bagong nakuha na kapangyarihan at magamit ang buong potensyal nito. Natapos ang paghaharap kay Zaves na kumatok. Si Gaius, Virgen, at Taran ay agad na nag-flash sa likuran ni Zaves at ibinuhos ang kanilang mga kapangyarihan sa kanyang katawan. Matapos matanggap ang iba pang 3 elemental na kapangyarihan, ang lakas ni Zaves ay umabot sa huli na yugto ng ika-6 na ranggo. Agad siyang nawala mula sa lugar at nag-flick sa likuran ni Tyson. Bago magreaksyon si Tyson, nasaktan na siya sa likuran at nasugatan. Siya ay sumabog ang layo ng malakas na puwersa at naglabas ng isang bibig ng dugo. Ang Zaves, Gaius, Virgen, at Taran ay mabilis na napapalibutan si Tyson at isinama ang kanilang mga elementong kapangyarihan upang makabuo ng isang mabisang porma sayon. Si Tyson ay nakulong sa loob ng porma sayon. Tinangka niyang makatakas, ngunit huli na. Ang kanyang laman ay nawalan ng titid, at ang kanyang kaluluwa ay na-teleport sa labas ng Arena World. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5206. Tyson ay ang Panginoon ng isang ika-5 antas ng eroplano at isang powerhouse sa soberanya. Maagang yugto ng ika-6 na ranggo. Gayunpaman, pinatay siya ng 4 na tao sa sovereign 3rd ranggo. Mawawalan na siya kung wala sila sa mundo ng arena. Kasunod ng pagkamatay ni Tyson,
Ang kanyang mga subordinate na naiwan sa espiritual na bundok ay natakot. Agad silang lumikas at sumuko sa espiritual na bundok. Mula pa, hindi sila isang makabuluhang banta, si James at ang kanyang mga kasama ay hindi hinabol sa kanila. Ang mga powerhouse ng Jew Academy ay napapanood. Inihayag ni Leonidas, natitirang. Iyon ay isang napaka-Katanji tanging porma sayon. Ginagamit nito ng tumpak ang mga elementong kapangyarihan. Nagtataka ako kung aling powerhouse ang nilikha nito. Sinaksak ni Zimal ang kanyang balbas at sinabi na nakangiting, ngayon, nakakakuha ito ng kawili-wili. Ang mga kalahok sa ranggo ng Celestial ng Petit mula sa mga makapangyarihang eroplano, sekta, at mga pamilya ay hindi magiging madali sa oras na ito. Panipi. Si Zavis, Gaius, Virgin, at Taran ay bumalik sa panig ni James. Masyado silang mahina. Hamanin natin ang isang tao sa ranggo ng Petit Celestial. Ang tiwala ni Zavis ay nag-skyrocketed. Si James ay lumulutang sa kalangitan, tinitigan ang masidhing bundok sa unahan. 49. Tumingin si Taran sa kanya, nakakagulat. Si James ay sumabog sa kanyang mga saloobin, tumanggo ng basta-basta, at sinabing, oo. Tinanong ni Gaius, ano ang tinitingnan mo? Sumagot si James, nabanggit ni Sir Salvius ang isang lihim na nakatago sa loob ng kaharian na ito. Sinusubukan kong hanapin ito. May nakita ka bang mga pahiwatig? Tanong ni Zavis. Umiling-iling si James bilang tugon. Muli, tinanong ni Gaius, kaya ano ang gagawin natin sa espiritual na bundok na ito? Naisip ni James sandali at sumagot, magtakda tayo ng isang porma sayon upang maiwasan ang iba. Mga kalahok mula sa pagsakop dito. Panipi. Pagkaraan nito, lumapit si James sa espiritual na bundok. Inikat niya ang kanyang kamay, at ilang mga elemental na inscription ang lumitaw upang makabuo ng isang elemental na porma sayon. Maliban kung ang isang powerhouse sa ranggo ng Petit Celestial ay lumitaw, imposibleng masira ang elemental na porma sayon. Tumingin si James sa kanyang mga kasama at sinabing, dapat kang pamilyar sa kapangyarihan ng pagbuo ng elemental muna. Kahit na pinagkadalubhasaan mo na ito, ikaw. Hindi ko lubos na inangkop dito at hindi may palabas ang tunay na potensyal nito. Panipi. Sige. Tumanggo sina Zavis, Gaius, Virgin, at Taran. Pagkatapos, sinimulan nilang pamilyar ang kanilang sarili sa elemental na kapangyarihan. Samantala, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa espiritual na bundok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at maingat na naramdaman ang kanyang paligid. Ang mga powerhouse ng Jew Academy ay nagkomento sa kanyang mga aksyon. May napansin na ba siya? Sinabi ni Zimal, hindi kinakailangan. Binibigyan lang namin ng dagdag na pagkakataon ang mga kalahok. Hindi ko inaasahan ang sino man na matuklasan ang lihim na nakatago sa loob ng lupain. Bilang karagdagan, ang kanyang iba pang mga aspeto ay pinarangalan sa napakataas na antas. Ang kanyang kinabukasan ay magiging walang hanggan. Panipi. Ginamit ni James ang kanyang pandama upang i-scan ang mundo ng arena. Makalipas ang ilang oras, isang ngiti ang biglang nabuo sa kanyang mukha. Hindi siya nag-iwan ng nagmamadali ngunit naghintay para sa kanyang mga kasama upang makakuha ng mas pamilyar sa kapangyarihan ng pagbuo ng elemental. Matapos ang kanyang mga kasama ay umangkop sa kanilang mga bagong nakakuha ng kapangyarihan, sinabi ni James, hayaan. Ang grupo ay tumungo sa susunod na espiritual na bundok. Ang kanilang susunod na target ay medyo maliit na bundok. Ang mga kalahok na nakakuha ng espiritual na bundok ay nasa pinakamataas na ranggo lamang. Gayunpaman, ang kompetisyon upang sakupin ang kontrol ng espiritual na bundok ay matindi. Hindi mabilang na mga kalahok sa soberanong pangalawa at pangatlong ranggo na natipon at nakikipaglaban dito. Sa kasamaang palad, ang kanilang laban ay natapos ng bigla ng grupo ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5207. James at ang kanyang mga kasama ay matagumpay na kinuha ang espiritual na bundok ng wala. Ang Elemental Formation. Matapos ang kanilang pangalawang pagsakop, nagtayo si James ng isa pang elemental na porma sayon sa paligid. Ang espiritual na bundok. Pagkaraan nito, hindi nagmadali si James sa kanilang susunod na target. Sa halip, nakaupo siya sa isang posisyon ng lotus sa itaas ng bundok. Nalito ang kanyang mga kasama,
ngunit hindi nila siya tinanong at naghintay lang ng matyaga. Makalipas ang ilang oras, tumayo si James, at nagpatuloy ang grupo patungo sa kanilang susunod na patutunguhan. Isa pa, kinuha nila ang pag-aari ng mga espiritual na bundok. Sa mundo ng arena, mayroon lamang 49 na mga bundok na espiritual. Sa sandaling iyon, nakuha na ng grupo ni James ang 40 espiritual na bundok. Sa tuwing kinuha nila ang isang bagong lugar, magtatayo si James ng isang pormasayon. Pagkatapos, mananatili siya sa itaas ng bundok ng ilang oras. Tinalakay ng mga powerhouse ng Jew ang kanyang mga aksyon. Haha, nakatutuwang siya. Matapos sakupin ang isang espiritual na bundok, lumilikha siya ng isang malakas na pormasayon upang maiwasan. Mahina ang mga kalahok mula sa pagsalakay. Ang mas malakas na kalahok, sa kabilang banda. Magkaroon ng kanilang pansin na nakatuon sa 10 lungsod o mas malakas na espiritual. Mga bundok, kaya, hindi sila nag-aaksaya ng anumang oras sa mas mahina na mga pagpipilian. Panipi. Sinusubukan ba niyang alisin ang lahat ng iba pang mga kalahok? Iyon ang hitsura nito. Gayunpaman, ang kanilang mga dating kalaban ay nasa mas mahina na bahagi. Mula ngayon, kailangan niyang talunin ang mas malakas na mga kalaban mula sa mga pangunahing sekta. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay nasa ranggo ng Petit Celestial. Panipi. Natutuwa akong makita kung paano ito gumaganap. Ang mga powerhouse ng Derek's Academy ay nabighani sa pagtatasa sa Arena World. Ang mga bagay ay lumampas sa kanilang mga inaasahan. Walang inaasahan ng iilan. Ang mga tao mula sa isang pangatlong antas ng eroplano upang pukawin ang gayong bagyo sa mundo ng arena. Nagkaroon sila ng malakas na impresyon nina James, Zavas, Gaius, Gurgen, at Taran. Marami. Sa kanila ay may mga plano ng pag-recruit sa kanila bilang mga alagad. Magaling na magkaroon ng. Samantala, nakaupo si James sa isang posisyon ng lotus sa isang espiritual na bundok na mayroon lamang sila. Nasamsam, samantalang ang kanyang mga kasama ay nagpahinga. Matapos maibalik ng lahat ang kanilang lakas, tumayo si James. 49, ang aming susunod na mga laban ay magiging matigas. Hinaplos ni Zavas ang kanyang noo. Sumimangot si Gaius at sinabing, walang naiwan na mga espiritual na bundok. Ang natitirang mga bundok na espiritual ay nasakop ng mas malakas na mga kalahok. Kung gayon, mayroon ding 10 lungsod na naiwan. Magagawa ba nating sakupin silang lahat? Tumingin si James sa kanila at sinabi na nakangiting, hindi namin malalaman kung hindi namin subukan. Si Zavas at ang iba pa ay puno ng tiwala sa kanilang unang labanan. Gayunpaman, si Tyson ay pinatay ng mabilis lamang dahil sa underestimated niya sila. Hindi madali para sa kanila na manalo ng kanilang kasunod na mga laban. Ang kanilang mga sumusunod na kalaban ay pinagkadalubhasaan ang pambihirang mga supernatural na kapangyarihan. Kahit na sa elemental na pormasayon, malubhang nasugatan sila. Kami ay magbibilang sa iyo upang husayin ang natitira. Si James ay hindi pa nakikilahok sa anumang mga laban, at totoo ang elemental formation. Ang potensyal ay hindi pinakawalan. Kaya, inaasahan ng kanyang mga kasama. Pagsubok sa pinakamataas na lakas nito. Natuwa rin ang mga powerhouse ng Jew Academy. Samantala, ang master ng Elysium Hall, ang pinakamalakas na powerhouse ng eroplano, ay nanonood din ng pagtatasa. Sumimangot siya at nagbulang-bulungan, ang 5 elemento ng eroplano. Matapos kong masiguro ang sentral landas ng genesis ng eroplano, hindi ko na ito ipinasa sa ibang tao. Paano sila nakuha ito? Sino ang nagturo nito sa kanila? Sino ang tagalikha ng tulad ng isang mabisang pormasayon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5208. Ang master ng Elysium Hall ay maaaring sabihin sa mga kasama ni James na gumagamit ng makapangyarihang 5 mga elemento ng Genesis, at napagpasyahan niya na kabilang sila sa gitnang eroplano. Gayunpaman, bahagyang nasa marka pa rin siya. Sa katotohanan, si James at ang kanyang mga kasama ay gumagamit ng mga kapangyarihan ng Genesis na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng mga landas ng Genesis ng maraming iba't ibang mga eroplano. Bukod sa master ng Elysium Hall, maraming iba pang mga powerhouse ang nanunood din ng pagtatasa ng Jew Academy dahil nagpadala sila ng mga alagad sa makibahagi dito.
Ang porma sayon na iniwan sila ni Zaves, Gaius, Virgen, at Taran. Nalilito. Marami sa kanila ay mga panginoon ng mga eroplano na antas ng ikasyam at nilinang ang landas ng Genesis ng kanilang eroplano. Ang landas ng Genesis ng eroplano ay binubuo ng maraming mga kapangyarihan ng Genesis, kabilang ang 5 elemento ng Genesis. Sa gayon, maiintindihan nila na ang 5 elemento ng Genesis na ginamit ng mga kasama ni James ay malalim. Kahit na pinagkadalubhasaan na nila ang kani-kanilang mga landas ng Genesis ng eroplano, hindi nila lubos na maunawaan ang kanilang mga kapangyarihan sa Genesis. Si James, na nasa loob ng mundo ng arena, alam ang kanilang mga aksyon ay makakakuha ng maraming pansin. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala dahil naglikha na siya ng countermeasure. Di nagtagal, iniwan ng grupo ni James ang espiritual na bundok at nagtungo sa kanilang susunod na patutunguhan. Maraming mga kalahok ang tinanggal mula sa mundo ng arena. Gayunpaman, may iilan na sumuko at sumunod pagkatapos ng grupo ni James upang manood. Sila, di nagtagal, dumating ang grupo ni James sa labas ng isang malakas na bundok na espiritual. Sa langit, ilang mga salita ang lumalakad sa itaas ng bundok, pagbabasa Waynold Roberts. Wow! Ito ang espiritual na bundok ni Sir Waynold. Si Sir Waynold ay isang makapangyarihang miyembro ng Jew Academy. Nasa maagang yugto na siya ng Martial Celestial Rango. Nagtataka ako kung sino ang kasalukuyang may kontrol sa espiritual na bundok na ito. Maraming mga kalahok ang nagtipon sa malayo, tinatalakay ang espiritual na bundok. Samantala, isang gwapong lalaki na may suot na berdeng balabal ang nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa ang rurok ng bundok, kasama ang ilang mga tao na nakatayo sa likuran niya. Sir, dumating na sila. Binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo, agad na nakita ang pangkat ni James. Si James at ang kanyang mga kasama ay nagpukaw ng isang malaking bagyo sa mundo ng arena, at maraming mga mata ang nasa kanila. Ang taong berde-robed ay walang pagbubukod. Ang pangalan ng lalaki ay si Keegan Yonner, at nagmula siya sa isang ikapitong antas ng eroplano. Nakakagulat, hindi siya mula sa isang malakas background. Siya ay umasa sa kanyang sariling lakas upang maging isang panginoon ng eroplano at gumawa ng isang pangalan para sa kanyang eroplano. Kasalukuyan siyang nasa unang yugto ng ranggo ng Petit Celestial. Sa kanyang eroplano, maraming mga powerhouse sa pinakamataas na ranggo at 12 sa Sovereign 5th ranggo. Bilang karagdagan, maraming mga powerhouse sa pagitan ng Soberanya 1 hanggang ika-4 na ranggo. Ang layunin ni Keegan para sa pamunuan ng isang pangkat ng mga powerhouse na lumahok sa pagtatasa ng Jew Academy ay para lamang sa curry na pabor sa kanila. Ang kanyang eroplano ay nasa ikapitong antas, na itinuturing na napaka-advanced. Sa kabila nito, mayroong isang makabuluhang bilang ng ika-8 antas at ika-9 na antas ng eroplano. Bilang karagdagan, ang gitnang eroplano ay napakalakas din. Napakaraming banta sa kanyang eroplano. Kaya, nais niyang makarating sa magandang panig ng Jew Academy upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang eroplano. Matapos makita ang paglitaw ng grupo ni James, dumilim ang mukha ni Keegan. Dahan-dahan siyang tumayo, at tiningnan ang mga tao na papalapit sa malayo. Huminto si James at ang kanyang mga kasama sa paanan ng espiritual na bundok. Sumimangot si Zaves at sinabing, malakas sila. Ang kanilang pinuno ay nasa ranggo ng Petit Celestial. Sa gitna nila, mayroong 4 sa pinakamataas na ranggo ng soberano, higit sa 12 sa pinakamataas na ranggo ng soberano, at higit sa 50 sa soberanong pang-4 ranggo. Maaari nilang sakupin ang isang lungsod kung sinubukan nila. Panipi. Sinabi ni Taran, oo. Kung sasalakayin nila ang isang lungsod na may isang powerhouse lamang sa Petit Celestial Rango, mananalo sila. Panipi. Si Zaves at ang iba pa ay nakatitig kay James. Alam ni James na kailangan niyang lumahok sa labanan sa oras na ito. Kung hindi, ang kanyang mga kasama ay hindi makakapagtakop sa espiritual na bundok. Samantala, maraming tao ang nakamamanghang sa kanila. Gusto ng lahat na malaman kung paano. Ang makapangyarihan ay ang kompletong pagbuo ng elemental at kung ang 5 tao sa Sovereign Third Rango ay maaaring talunin ang isang powerhouse mula sa isang ikapitong antas ng eroplano.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5200. Bawat isa ay inaasahan ang labanan. Sigaw ni Keegan, sabihin ang iyong mga pangalan. 49. Gaius, Gurjen, Zavis, Terren, Panipi, Ad. Ang kanilang mga tinig ay lumubog sa lugar. Gaano katapang? Sigaw ni Keegan. Kaagad pagkatapos, isang malakas na aura ang bumangon. Ang kanyang katawan, at ang elemental na kapangyarihan ng mundo ng arena ay agad na nakapaligid sa kanya. Kaya ito ang ranggo ng Celestial. Tumingin si James at ipinaliwanag, kapag sumakay ka sa ranggo ng Celestial, ang iyong aura ay makikipag-ugnay sa mga elementong kapangyarihan mula sa nakapalibot na kapaligiran. Ang kanyang aura ay napakalakas. Nasa ranggo siya ng Petit Celestial, di ba? Inaasahan kong labanan ang isang kalaban sa ranggo ng Celestial. Natuwa ang mga kasama ni James na lumaban. Pinasok ko na ang ranggo ng Celestial ng Petit. Samantala, ang 5 sa iyo ay nasa pinakamataas na ranggo ng Soberano. Kahit na mayroon kang isang malakas na porma sayon, hindi mo ako matatalo. Si Keegan ay umaapaw sa kumpiyansa. Hindi alintana kung gaano kalakas ang kanilang pagbuo, nadama niya na may limitasyon sa kung gaano ito mapabuti ang kanilang lakas. Ang pinakamataas na ranggo at ranggo ng Celestial ay may hindi mababawas na pagkakaiba-iba sa lakas. Hindi na kailangan mong kumilos, Ginoo. Panipi, sa sandaling iyon, 4 na mga powerhouse sa pinakamataas na pang-6 na ranggo ang sumulong. At tumalon sa kalangitan. Ang 4 na mga powerhouse ay nasa huli na yugto ng soberanong pang-6 na ranggo at nagtataglay ng kakilakilabot na lakas. Sinabi ni James, matapos nating malupig ang espiritual na bundok na ito, ang susunod na ilang ay magiging marami. Mas madali, hindi namin mapigilan ang labanan na ito at dapat tapusin ito sa lalong madaling panahon. Panipi. Matapos ang utos ni James, kumalat ang kanyang mga kasama at pinalayas ang porma sayon. Sa sandaling iyon, ang bawat isa sa kanila ay nagpakawala ng ibang uri ng elemental na kapangyarihan at pinalilibutan ang kanilang mga katawan. Sumali rin si James sa kanila. Sa sandaling iyon, ang 5 elemento ay nagsumite. Ang 5 sa kanila ay tumayo sa walang bisa, na bumubuo ng isang kakaibang pattern. Ito ang unang pagkakataon na itinapon nila ang kumpletong pagbuo ng elemental. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga auras ay nag-skyrock, at ang kanilang lakas ay bumuti ng malaki. Dati, ang Gawis, Gurjen, Zavis, at Taran ay maabot lamang ang soberanya. Ika-6 na ranggo. Sa pagdaragdag ni James, ang pangwakas na elemental na pag-iikot, ang kanilang aura, ay umabot sa isang mas mataas na antas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng 5 ay may lakas na katumbas ng ranggo ng Petit Celestial. Bagaman hindi pa nila naabot ang ranggo ng Petit Celestial, mayroon silang lakas ng isa. Ang 4 na mga powerhouse sa pinakamataas na ranggo ay nababagabag. Ang kalmado at tiwala na pag-iingat ni Keegan ay pinalitan ng solemness. Noon, kumilos si James. Sumabog siya sa 4 na kalaban at sinaktan sila. Bago sila magreaksyon, ang malakas na puwersa ay nakarating sa kanilang mga katawan at agad na sinira ang mga ito. Ang kanilang mga kaluluwa ay ipinadala sa mundo ng arena matapos patayin. Sa pangunahing bulwagan ng Ju Academy, maraming mga powerhouse ang napanood sa pagkabigla. Kahit na sila ay nakaranas ng mga powerhouse, ang kanilang mga panga ay bumaba sa paningin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5210. Ang 4 na powerhouse sa soberanong pang-6 na ranggo ng huling ranggo ay napatay sa ang kumurap ng isang mata. Bagaman ang mga powerhouse mula sa iba pang mga sekta ay mayroon ding lakas upang labanan ang mga kalaban sa huli na yugto ng soberanong pang-6 na ranggo, imposible ang isang instant na pagpatay. Kalmado si James na nag-hover sa kalangitan. Ang mga browser ni Keegan ay mahigpit na kumalas. Alam niyang narito ang pangkat ni James upang sakupin ang espiritual na bundok. Labanan ang pangkat ni James. Ay set up ang pagbuo, mabilis na naglabas ng order si Keegan. Sa sandaling iyon, ang mga powerhouse sa likuran niya ay mabilis na lumukso sa kalangitan at nagkalat sa paligid. Pagkatapos, pinakawalan nila ang mga makapangyarihang auras. Ginamit nila ang kanilang mga taybak at nag-flick sa buong kalangitan.
Inilabas nila ang energies ng Taybak at pinagsama sa isang kakaibang pattern. Inutusan din ni James, pag-atake. Nagtatakda sila ng isang malakas na porma sayon. Maaari itong bitag. Kahit na isang powerhouse sa ranggo ng Celestial ng Petit. Panipi. Ang pangkat ni James ay kumikilos, na pinakawalan ang kanilang mga elemental na kapangyarihan. Ang kanilang auras. Agad na nakikipag-ugnay sa bawat isa. Lumitaw si Taran sa labas ng pagbuo ng Taybak. Gayunpaman, biglang kumalat ang pagbuo ng Taybak sa kanya. Walang ingat siya at nakulong. Kasunod ng kanyang pagkulong, siya ay sinaksak ng ilang energies ng Taybak. Bigla, 4 na magkakaibang kapangyarihan ang pumasok sa kanyang katawan at pinalakas ang kanyang lakas. Sumigaw siya, break. Pagkatapos, isang mahiwagang ron na ipinatawag niya na sumabog. Bitik kaagad. Kumalat sa buong pagbuo ng Taybak. Si James at ang iba pang 3 ay agad na kumilos. Ang mga powerhouse sa pinakamataas na ranggo ay bumagsak mula sa kalangitan ng paisa-isa. Bago sila makarating sa lupa, ang kanilang mga katawan ay napatay ng A. Malakas na puwersa. Si James at ang kanyang mga kasama ay mabilis na nawawala ang pagbuo ng Taybak at pinatay ang marami sa mga subordinate ni Keegan. Sa sandaling iyon, ilan lamang sa mga subordinate ng Keegan ang naiwan sa espiritual na bundok. Umungol si Keegan, mapahamak ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang elemental na kapangyarihan mula sa ang landas ng Genesis ng kanyang eroplano ay nagtipon sa isang mahabang Taybak. Pagkatapos, ang kanyang aura ay bumuti ng malaki. Humakbang siya pasulong at hinampas ang kanyang Taybak. Ang 1 kilometro mahaba na enerhiya ng Taybak ay lumayo, na nagdadala ng walang kapares na kapangyarihan. Bagaman nasa loob sila ng isang lihim na kaharian na nilikha ng mga powerhouse ng Jew Academy, ang kanyang kakilakilabot na lakas ay sapat na upang maapektuhan ang nakapaligid na espasyo. Mabilis na iniwasan ng grupo ni James ang pag-atake. Boom! Ang nakasisindak na enerhiya ng Taybak ay nahulog sa lupa sa malayo at lumikha ng isang hukay. Ang pinsala ay patuloy na kumalat, na bumubuo sa isang mahaba, hindi masalimuot na chasm. Nagulat, sinabi ni Taran, malakas siya. Kung iyon ay tatama sa akin, ang aking kaluluwa ay mawawala. Nagulat ang grupo ni James sa lakas ng pag-atake. Tulad ng inaasahan mula sa isang powerhouse sa ranggo ng Petit Celestial, si Keegan ay may kakilakilabot na lakas. Hinawakan ni Keegan ang kanyang nakasisilaw na mahabang Taybak at sinampal, na pinakawalan ang ilang Taybak. Energies. Mabilis na tinawag ni Taran ang ilang mga inskripsyon ng sumpa at na-convert ang mga ito sa isang hindi nakikita na hadlang.